Ito ang Jujutsu Kaisen Season 3, Episode 1 latest episode. Pwede ninyong piliin ang kahit anong episode gamit ang timeline timestamps para diretso sa part na gusto ninyong panoorin. Tara, simulan na natin. Sa ngayon, habang maingat na nakikinig si Itadori sa paligid, biglang may cursed spirit na sumubok hulihin siya kaya agad siyang tumalon sa kabilang gusali, ngunit mas marami pang curse ang naghihintay sa kanya roon. At bago pa siya makatakas, hinablat siya ng napakalaking curse at ibinato siya sa kabilang gusali. Pero sa mismong sandaling yun, dumating si Yuta, pinatay ang curse, at agad siyang umatake kay Itadori gamit ang kanyang espada, ngunit nagulat siya nang mapigilan ni Itadori ang kanyang atake. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan makikita ang bahay ng Zenin clan. At dumating si Naoya Zenin para bisitahin ang clan head na si Naobito Zenin. Doon, malinaw ang pagiging mapang mata ni Naoya habang binabanggit niya ang tungkol kina Maki at Mai, ipinapakita ang bulok na paniniwala ng Zenin clan. At walang pag-aalinlangang sinabi ni Naoya na siya ang magiging susunod na head ng clan dahil useless ang lahat ng iba. Maya-maya, dumating ang abogado ni Naobito at ibinalita na patay na si Naobito dahil sa matinding sugat na tinamo niya matapos sunugin ni Jago. At sinimulan niyang basahin ang huling habilin kung saan itinalaga si Naoya bilang ika-27 head ng Zenin clan, ngunit may kondisyon, kapag namatay o nawala ng kapangyarihan si Gojo Satoru, tutuparin ang pangako kay Toji Fushiguro at si Megumi Fushiguro ang magiging bagong head ng Zenin clan at magmamana ng lahat ng assets. Lubos na nagulat si Naoya at agad niyang tinanong kung nasaan si Megumi. At nang malaman niyang hinahanap nito si Itadori na vessel ni Sukuna, nagpasya siyang patayin si Itadori para makarating kay Megumi at alisin ang lahat ng hadlang sa kanyang pagiging clan head. Samantala, inaalala ni Itadori ang mga nangyari sa Shibuya incident nang biglang lumapit si Choso at tinanong ang kalagayan niya. At kahit sinasabi ni Itadori na maayos siya, ramdam pa rin niya ang sakit ng tinamaan ng Black Flash at ang patuloy na paglakas ni Sukuna sa loob niya. Ngunit ramdam ni Itadori ang bigat ng kasalanan sa dami ng taong napatay niya. Muling umatake ang mga cursed spirit kaya hinatak ni Itadori ang atensyon ng mga ito at isa-isa niya silang dinurog gamit ang suntok at sipa hanggang sa pumasok siya sa isang underpass kung saan naghihintay si Chuso, at sa isang iglap ginamit nito ang piercing blood technique para lipulin ang mga curse habang tinatapos ni Itadori ang mga natira. Habang pinagmamasdan siya ni Chuso, napansin niyang mas kalmado at mas kontrolado na ngayon si Itadori. Biglang dumating si Naoya Zenin at hinanap si Megumi. At nang hindi niya makita ito, sinabi niya kay Itadori na may death sentence na siya dahil wala na si Gojo para protektahan siya, at handa siyang sirain ang katawan ni Itadori para mailabas si Megumi. Sa isang iglap, umatake si Naoya at sinuntok si Itadori, sumugod si Choso para tumulong ngunit hindi siya makasabay sa sobrang bilis ng curse technique ni Naoya, kaya naghagis si Itadori ng bato para mailigtas si Choso. At doon napansin niyang may kakaiba sa lakas ni Naoya na may kinalaman sa kanyang cursed energy. Bago pa matapos ang laban, sabay-sabay nilang naramdaman ang isang napakalakas na cursed energy na para kay Itadori ay kahawig ng kay Gojo pero hindi eksakto, at sa isang malakas na pagbagsak mula sa itaas, winasak ni Yuta Okoso ang pader sa kanyang paglapag, at agad na naunawaan ni Choso na naparito si Yuta para patayin si Itadori. Habang naalala naman ni Itadori na si Yuta ang second-year student na binanggit ni Megumi at isa sa pinakamalalakas na sorcerer sa Jujutsu High. Si Yuta ay isang special grade sorcerer. Kaya tinanong niya si Naoya kung sino talaga ito. Sinagot naman siya ni Naoya na pinsan siya ni Maki Zenin at pareho lang sila ng pakay, patayin si Itadori Yuji. Kaya hindi siya haarang sa gagawin ni Yuta. Agad namang sinabi ni Choso kay Itadori na kailangan na niyang tumakas dahil sobrang bilis ni Naoya at imposibleng makatakas sila pareho, kaya siya na ang baalang hamarang dito. Tinanong pa ni Itadori kung magiging okay lang ba siya, pero sinabi ni Choso na huwag na siyang mag-alala dahil si Itadori ang tunay na target. At ang kailangan lang niyang gawin ay makaligtas kay Yuta, dahil kung lalaban siya rito, siguradong mamamatay siya, lalo na't ang presensya nito ay parang kay Gojo. Iminungkahi ni Naoya kay Yuta na maaari niyang patayin si Itadori, pero kailangan muna nilang itago yun sa higher-ups dahil gusto niya munang gamitin si Itadori bilang pain, at pumayag naman si Yuta sa plano habang si Naoya ang bahala kay Choso. Bago tumakas si Itadori, sinabi ni Choso na magkita sila ulit sa parehong lugar kinabukasan, sa kanya inatake si Yuta gamit ang piercing blood, dahilan para si Yuta na mismo ang humabol kay Itadori.
Habang hinahabol siya, napagtanto ni Naoya na sobrang bilis talaga ni Itadori at kahit gusto na sana niya itong durugin agad, hindi niya ito maabutin, kaya humarap na lang siya kay Choso. Minamaliit niya ang blood manipulation technique, sinasabi na bukod sa piercing blood ay hindi naman ito ganoon kapanganib. Samantala, hinarang ni Itadori ang espada ni Yuta, dahilan para mapansin ni Yuta na ang galaw niya ay kahawig ni Maki, kaya mas naging agresibo ang kanyang mga atake. Pinakawalan ni Yuta ang napakalakas na cursed energy na sumire sa gusali at tumalsik si Itadori palabas. Sinabi ni Yuta na huwag magulat, kahit hindi siya mukhang power type, napakalakas niya, at doon naisip ni Itadori na kahit kulang si Yuta sa purong pisikal na lakas, binabawi niya yun sa pamamagitan ng napakalaking cursed energy na ginagamit niya para i-boost ang sarili, pero kakaiba ang level nito kumpara sa iba. Sinabi pa ni Yuta na kahit mas marami siyang cursed energy kaysa kay Gojo Satoru, may 6 eye si Gojo kaya halos zero ang energy loss nito, samantalang siya ay napapagod, kaya pagdating sa performance, number 1 pa rin si Gojo. Pagkatapos ng usapan, sineryoso na ni Yuta ang laban, at hirap na hirap si Itadori basahin ang mga galaw niya, dahilan para maalala niya ang sinabi ni Todo na habang mas magaling ang isang sorcerer, mas mahirap basahin ang daloy ng cursed energy nito. Naalala rin niya na ang first-rate sorcerers ay kayang kontrolin ng cursed energy hanggang sa huling sandali ng atake. Naalala ni Itadori ang mga huling salita ni Nanami, na kailangan niyang pasanin ang lahat, kaya sinabi niyang hindi pa siya pwedeng mamatay, pero inatake pa rin siya ni Yuta. Habang umiiwas, kumuha si Itadori ng kutsilyo mula sa isang sasakyan at ginamit ito. Pinilit ni Itadori lagyan ng cursed energy ang kutsilyo para pigilan ang katana ni Yuta, pero kulang ang kontrol niya, kaya sinipa siya ni Yuta at sa isang malakas na slash ay parehong naputol ang kutsilyo at nasugatan si Itadori, subalit sa huling sandali, sinipa ni Itadori ang katana at nabasag din ito. Doon napagtanto ni Yuta na tunay ngang estudyante siya ni Gojo at hindi magiging madaling talunin. Lumapit si Itadori para lumaban ng suntukan dahil pareho na silang walang armas at inisip niyang may tsansa na siya, pero biglang lumitaw si Rika, hinawakan siya ng mahigpit, at nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Yuta na naglalaro lang sila, pero gulat na gulat si Itadori, hindi niya alam kung Shikigami ba ito, saan ito galing, at kung paano siya hindi makagalaw sa sobrang lakas nito. Inutusan ni Yuta si Rika na hawakan si Itadori, at sa isang iglap, tinusok niya ng espada ang dibdib nito. Diretso sa puso, at sa sandaling yun, naramdaman din ni Sukuna ang nangyari. Sa kabilang banda, patuloy na binubugbog ni Naoya si Choso, at wala itong magawa dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang curse technique ni Naoya, at ayaw rin itong ipaliwanag. Galit na galit si Naoya at tinawag siyang makulit, habang iniisip kung bakit ganoon na lang ang tibay at katigasan ng kalaban niya. Ang gusto niyang malaman ay kung ano talaga ang curse technique ni Choso at kung bakit siya ganoon katigas ang ulo. Dahil dito, ginamit ni Choso ang flowing red scale, ina-adjust ang lakas ng kanyang mga mata para masundan ang mga galaw ni Naoya, ngunit sa isang iglap ay bigla na lang nawala si Naoya sa harapan niya. Naramdaman ni Choso ang paparating na atake at nakaiwas. Pero agad din itong napansin ni Naoya, kaya gumamit siya ng kutsilyo at malalim na sinugatan si Choso. Napagtanto ni Naoya na ginagamit ni Choso ang flowing red scale para palakasin ang eye muscles nito at masundan ang kanyang bilis, pero para sa kanya, wala rin itong silbi dahil pinaghandaan na niya yun. Nang tanungin siya ni Choso kung galit ba siya sa sarili niyang mga kapatid. Diretsahang inamin ni Naoya na kinamumuhian niya sila dahil mas mahina ang mga ito kaysa sa kanya, at para sa kanya, wala silang halaga kung mabuhay man o mamatay. Sinabi naman ni Choso na tila ang lakas ni Naoya ay nagmula mismo sa kahinaan ng kanyang mga kapatid, bagay na hindi matanggap ni Naoya. Napansin ni Naoya na bumubuhos ang dugo ni Choso sa lupa, kaya umatras siya, ngunit biglang nagsimulang gumalaw ang dugong iyon at hinabol siya. Umatake ang dugo ni Choso kay Naoya, at kahit iniiwasan nito ni Naoya gamit ang kanyang curse technique, biglang tumahimik ang paligid at ang dugong tumalsik sa kanyang damit ay nagsimulang tumigas. Sinamantala ito ni Choso at agad siyang umatake gamit ang piercing blood. Ngunit sa huling sandali ay inactivate ni Naoya ang kanyang curse technique, habang papalapit si Naoya, hindi niya maintindihan kung bakit hindi agad umaatake si Choso, na siyang tumama at nakasugat kay Naoya.
Humingi ng paumanhin si Choso at sinabing hindi niya kailanman maiintindihan kung paano nagagawang kamuhian ng isang tao ang sarili niyang mga kapatid. Saka siya muling umatake, ngunit biglang dumating si Yuta Okoso, sinuntok si Choso at ibinato palayo, dala-dala ang tila walang buhay na katawan ni Itadori Yuji. Biglang umubo ng dugo si Naoya at napagtanto niyang nalasan siya. Hindi niya inakalang kaya ring gawin yun ng blood manipulation, pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong dugo. Dahil dito, tinanong ni Yuta si Naoya kung kaya ba niyang gamutin ang sarili gamit ang reverse curse technique. Kapalit ng isang kondisyon, si Naoya mismo ang magsasabi sa higher-ups na patay na si Itadori. Samantala, sa isipan ni Itadori, nakita niya ang kanyang ama na si Jin, habang pinipigilan naman ng kanyang lolo si Jin na lumapit sa ina ni Itadori dahil matagal na raw itong patay. Ngunit pinakiusapan ni Jin na huwag sabihin ang ganoong bagay dahil nananatili ang mga alaala sa isipan ng bata. At sa sandaling yun, biglang lumitaw ang ina ni Itadori, may marka sa ulo na kapareho ng kay Geto, at dito unti-unting nagsisimulang mabunyag ang mas madilim na katotohanan sa pinagmulan ni Itadori. Nagkamalay si Itadori, at sobrang natuwa si Yuta nang makita yun, pero si Itadori mismo ay litong-lito pa rin sa nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Yuta na noong Setyembre, dumalaw sa kanya si Gojo Satoru at hiniling na bantayan niya si Itadori. Ipinakita sa alaala ang usapan nila ni Gojo. Sinabi ni Gojo na kung sakaling may mangyari sa kanya, gusto niyang si Yuta ang mag-alaga sa mga first year at second year, at pagdating naman kay Hakari, sigurado raw siyang kakayanin nito ang sarili niya. Nagulat si Yuta at sinabing hindi niya kailanman maisip na may masamang mangyayari kay Gojo. Pero sinabi ni Gojo na kailangan talagang bantayan ni Yuta si Itadori, dahil tulad niya noon, sinubukan ding patayin si Itadori ng palihim. Kaya mas mapapanatag daw siya kung si Yuta ang mag-aalaga rito. Dahil sa mga salitang yun ni Gojo, napilitan si Yuta na magkunwari, dahil kung hindi niya ginawa yon, may ibang ipapadala ang higher-ups para patayin si Itadori o tuluyan nilang itago ang impormasyon tungkol sa kanya. Hindi rin naman daw tanga ang mga yon. Kaya para maging opisyal na executioner ni Itadori, napilitan si Yuta na pumasok sa isang binding vow kasama sila, isang kasunduang papatayin niya si Itadori. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito pinatay, kaya humihingi siya ng tawad. Nagtanong si Itadori kung ganoon pala ang nangyari, bakit buhay pa rin siya ngayon. Ipinaliwanag ni Yuta na lahat yon ay dahil sa reverse curse technique niya. Sa mismong sandaling pinahinto niya ang puso ni Itadori, agad din niya itong sinimulang pagalingin gamit ang teknik na yon. Sinabi rin ni Yuta na pangalawang beses na itong namatay si Itadori sa mata ng lahat, pero sa sitwasyong yun, wala na talaga siyang ibang choice. Tinanong ni Itadori kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, at ipinaliwanag ni Yuta na napakahalaga ni Itadori sa mga taong mahalaga sa kanya, kaya kailangan niya itong gawin. Dagdag pa niya, minsan din daw siyang nagkaroon ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin at pakiramdam niya ay ipinilit lang yun sa kanya. Pero kasalanan pa rin niya ang lahat. Samantalang ang kapangyarihan ni Itadori ay hindi naman talaga kanya, kaya hindi dapat siya sisihin sa lahat ng nangyayari. Hindi pumayag si Itadori sa sinabi niya at iginiit na wala namang pinagkaiba kung kasalanan niya o hindi, dahil ang katotohanan ay maraming tao ang namatay dahil sa kanya. Biglang dumating si Fushiguro Megumi at sinabi kay Itadori na kailangan na nilang bumalik sa Jujutsu High, dahil sa oras na yon, pinakamahina ang barrier ng paaralan. Kaya walang makakapansin na naroon siya. Tumanggi si Itadori at sinabing hindi niya kayang magpanggap na parang walang nangyari, dahil may mga taong namatay dahil sa kanya. Sinabi naman sa kanya na hindi lahat ay kasalanan niya at hindi niya kailangang akuin ang lahat mag-isa. Hindi sila mga bayani na lumalaban para sa hustisya, sila ay mga Jujutsu sorcerer. Dahil dito, hindi rin kami madaling husgahan ng kahit sino, kaya kailangan naming patunayan ng paulit-ulit ang halaga ng aming pag-iral. At higit sa lahat, wala rin kaming oras para mag-focus sa sarili namin, dahil marami pa kaming kailangang iligtas na tao. Sigurado akong yun din ang gusto mong gawin, kaya una sa lahat, tulungan mo akong iligtas sila. Kaya Itadori, nakikiusap ako sa iyo, kailangan ko ang lakas mo. Dahil dito, nagdesisyon si Itadori na tutulong siya kay Fushiguro hanggang dulo. Ipinaliwanag ni Itadori na may plano si Yuta tungkol kay Sukuna at kay Fushiguro. At nagawa ni Sukuna na kontrolin ang katawan niya noon sa Shibuya dahil pinakain sa kanya ang 10 daliri ng sabay-sabay.
Sa ngayon, 15 daliri na ni Sukuna ang nasa loob niya. Kaya kahit kainin pa niya ang natitirang 5 daliri ng sabay, naniniwala siyang hindi pa rin magagawa ni Sukuna na agawin ang kanyang katawan. Pero kung sakaling mangyari yun, nakikiusap siya na patayin siya agad, at buo ang paniniwala niyang kaya nila itong gawin. Pumayag si Yuta, at tinanong naman ni Itadori si Fushiguro kung ano na ang susunod nilang gagawin. Una, kailangan nilang bumalik sa Jujutsu High at makipag-ugnayan kay Master Tengen para malaman kung paano bubuksan ang Prison Realm, at kung ano talaga ang plano ni Noritoshi Kamo. Ang Calling Game ay parang isang terrorist attack laban sa buong mundo ng Jujutsu, at kung gusto nilang kontrolin ang sitwasyon, kailangan nila ng mga sagot, at si Master Tengen lang ang makakapagbigay nito. Sinabi ni Itadori na baka may alam si Yuki tungkol dito, pero ipinaliwanag ni Fushiguro na nakausap na niya si Yuki at siya mismo ang nagbigay ng ideyang ito. Ayaw munang makipagkita ni Yuki sa higher-ups, kaya nagtatago siya sa Jujutsu High. Ang pinakamalaking problema nila ay ang mga concealing barrier ni Master Tengen, dahil may libu-libong pinto roon na palaging nag-shuffle, at iisa lang ang tamang pinto na papunta sa Tombs of the Star Corridor kung saan naninirahan si Master Tengen. Kapag nagkamali sila ng piniling pinto, hindi na nila kailanman mararating si Tengen. Tinanong ni Itadori si Fushiguro tungkol kay Nobara, at sa nakita niyang ekspresyon sa mukha nito. Agad na niyang naintindihan ang sagot. Biglang dumating si Choso at sinabi na may alam siyang paraan para makarating kay Master Tengen. Pumasok sila sa isang secret room sa loob ng Jujutsu High, kung saan naghihintay sina Maki at Yuki. Tuwang-tuwa si Yuta nang makita si Maki, pero napansin nilang puno ng paso at sugat ang katawan nito. Sinabi nila kung gaano kahimala na nakaligtas siya sa kamatayan, at lahat ng iyon ay dahil sa heavenly restriction, ang mismong lakas ng katawan ni Maki ang siyang nagligtas sa kanya. Tinanong ni Maki si Fushiguro tungkol sa concealing barrier ni Master Tengen, kaya pumasok si Choso para ipaliwanag ang lahat. Nagustuhan ni Yuki ang ideyang yon, habang nagtataka naman si Maki kung sino ba talaga ang lalaking ito. Dahil dito, nahanap ni Choso ang tamang pinto na papunta sa Tombs of the Star Corridor. Pagdating doon, bumungad sa kanila ang isang kagubatan kung saan matatagpuan ang Cursed Warehouse. Doon, napansin ni Itadori ang mga bakas ng dugo at nagtanong tungkol dito. Kaya ipinaliwanag ni Yuki na 12 taon na ang nakalipas mula noon, at iyon ang panahong nagsimulang magulo ang lahat. Pagdating nila sa main hall, wala silang nakitang kahit ano, kaya nagtanong si Itadori kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yuki na tila nire-reject sila ni Master Tengen. Dahil kapos na sa oras ang kapatid ni Fushiguro na si Sumiki, iminungkahi ni Yuta na bumalik na muna sila. Pero sa sandaling yon, biglang nagpakita si Master Tengen. Sinabi nito na ikinatuwa niyang makilala silang lahat, pero mukhang paalis na raw sila. Nagsisimula ang episode eksakto kung saan nagtapos ang nakaraang episode. Dumating na sina Yuji at ang buong grupo kay Master Tengen. Isa-isa niyang kinikilala ang lahat, alam niya kung saan sila nanggaling, kung sino ang mga Zenin, kung sino ang may koneksyon sa death paintings. At alam din niyang naroon ang vessel ni Sukuna. Biglang nagsalita si Tengen. Hindi ito ang una nating pagkikita, di ba, Yuki? Diretsyong tinanong ni Yuki Tsukumo si Tengen kung bakit niya tinanggal ang seal ng Tomb of the Star Corridor. Sagot ni Tengen, inakala raw niyang kakampi nila si Kenjaku, kaya hindi niya mabasa ang tunay na intensyon ng mga tao. Pagkarinig ng pangalang Kenjaku, lahat ay nagulat. Sino yun? Dito na ibinunyag ni Tengen ang totoo, si Kenjaku ay walang iba kundi si Noritoshi Kamo. Kinumpirma rin ni Tengen na ang katawan ni Geto ang kasalukuyang ginagamit ni Kenjaku. Nagtanong si Yuji kung bakit ganito na ang itsura ni Tengen. Ipinaliwanag ni Tengen na immortal siya, pero hindi ageless. Tumatanda pa rin siya, at ngayon ay mahigit 500 taon na ang edad niya. Dito na pumasok sina Megumi at Yuta, na nagpaliwanag kung bakit talaga sila naroon, para malaman ang plano ni Kenjaku, at higit sa lahat, kung paano bubuksan ang Prison Realm. Habang nagsasalita sila, napansin ni Yuji na unti-unting nawawala ang gate sa likuran nila. Sumang-ayon si Tengen na ipaliwanag ang lahat, pero may kondisyon. Kailangan daw na 2 sa 3 kina Yuta, Yuki, at Choso ay manatili roon bilang mga tagapagtanggol ni Tengen. Nagtaka si Yuta, bakit kailangan mo ng guard? Immortal ka naman, di ba? Sumabat si Maki, diretsahan, takot ka lang na masil ulit.
Dito na natin nakita ang ilang kakayahan ni Tengen, kasabay ng pagpapaliwanag tungkol sa layunin ni Kenjaku. Ayon kay Tengen, ang plano ni Kenjaku ay pilitin ng buong Japan na mag-evolve ang humanity. Pero ang tanong ni Megumi, alam na namin yan, pero ano ba talaga ang eksaktong plano niya? Bakit ginamit ni Kenjaku ang barriers ni Tengen at ang idol transfiguration para gawing sorcerers ang mga ordinaryong tao? Ipinaliwanag ni Tengen na ang cursed energy ay karaniwang near-refine sa pamamagitan ng maximum, Uzumaki, kaya limitado ang epekto nito sa bawat individual. Dito naglabas ng matinding revelasyon si Tengen. Sa tingin niyo ba, ako lang yung nakikita niyo ngayon? Hindi. Ang kaluluwa ko ay umiiral sa lahat ng direksyon. Ipinakita ni Tengen ang marami niyang anyo, at sinabi niyang ang mga makikipag-merge sa kanya ay lalampas pa sa antas ng sorcery. Pero may babala, kung mag-evolve ang humanity at kahit isang tao lang ang mawalan ng kontrol, matatapos ang mundo. Mawawala ang lahat ng hangganan, at ang mga impurity ng milyon-milyong tao ay kakalat. Tinanong ni Yuji kung bakit ginagawa ni Kenjaku ang lahat ng to. Tahimik na sagot ni Tengen. Hindi ko alam. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko kayang intindihin ang puso ng tao. Kaya hanggang ngayon, misteryo pa rin ang tunay na dahilan ni Kenjaku. Pero dito mismo sinabi ni Master Tengen kung saan nagsisimula ang totoong problema. Matapos ang kanyang evolution, mas naging malapit na siya sa mga curse kaysa sa mga tao. Dahil doon, isa na siyang valid target ng cursed spirit manipulation. Pagkarinig nito, literal na nakatulala ang lahat. Nagpatuloy si Tengen, kung sakaling makipag-contact si Kenjaku sa kanya, may posibilidad na ma-absorb siya. Tinanong ni Yuki kung bakit ngayon ginagawa ni Kenjaku ang lahat ng ito. Dito ipinaliwanag ni Tengen ang koneksyon ng Tengen, Star Plasma Vessel, at Six Eyes. At sa kasalukuyan, iisa na lang ang natitirang Six Eyes user. Pero 12 taon na ang nakalipas, may nangyaring hindi inaasahan. Pumasok si Toji Fushiguro, isang lalaking may heavenly restriction, walang cursed energy, pero sobrang lakas sa pisikal. Pinatay niya ang vessel, at tuluyang nabigo ang merger. Nandoon din si Geto, ang lalaking may kakayahang cursed spirit manipulation. At 6 na taon na ang nakalipas, napunta sa kamay ni Kenjaku ang Prison Realm. Dito nagsalita si Yuta, kailangan nilang pumasok sa Calling Game, mangolekta ng 100 puntos, at magdagdag ng rule na magpapahintulot sa mga players na umalis sa laro nang hindi namamatay. Lahat ng ito ay para kay Sumiki Fushiguro, kapatid ni Megumi, ang tunay na dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. At kasabay nito, kailangan din nilang palayain si Gojo Satoru. Dahil ayon kay Megumi, kapag bumalik si Gojo, marami sa mga problemang to ay kusa ng maayos. Habang may itatanong pa sana si Yuji kay Tengen, pero biglang, kusang loob nang nag-offer sina Choso at Yuki na sila ang magstay. Para kay Choso, malinaw ang dahilan. Sumang-ayon si Yuki Tsukumo at sinabi niyang marami pa siyang gustong pag-usapan kay Tengen, kaya mananatili rin siya. Nagpasalamat si Tengen sa kanilang dalawa, at sa kanya inilabas ang isang bagay na parang Prison Realm, ang tinatawag na backside o backdoor nito. Kahit si Yuki, unang beses lang narinig ang tungkol dito. Naunawaan agad ni Yuji, parang backdoor access ito. Ipinaliwanag ni Tengen na bago pa makuha ni Kenjaku ang Prison Realm, nakuha na niya ang likod na bahagi nito. Kahit nasa labas ng barrier ang Prison Realm, magkakonekta ang front at back. Ibig sabihin, kung sa harap na bahagi nakasil si Gojo Satoru, may koneksyon din yun sa likod. Pero umiling si Tengen. Si Kenjaku lang ang may autoridad na magbukas ng front side. Maliban na lang kung mayroon sila ng alinman sa dalawang bagay. Inverted Spear of Heaven kayang i-nullify ang lahat ng curse techniques. Black Rope kayang i-cancel ang curse techniques at ang epekto nito. Pero may masamang balita. Sinira na ni Gojo Satoru ang Inverted Spear of Heaven matagal na ang nakalipas. At pati ang Black Rope, sinira rin niya noong nakaraang taon. Dito umamin si Yuta. Siya at si Miguel mismo ang nagdala ng Black Rope kay Gojo para sirain ito. Galing yun sa Africa, at doon din nalaman kung bakit nawala si Yuta ng matagal, pero wala rin siyang nakuhang kapalit. Tinanong ni Yuki kung may ibang paraan pa. Sumagot si Tengen, meron. Sa loob ng Calling Game, may isang sorcerer na tinatawag ang sarili niyang Angel, isang sinaunang sorcerer na nabuhay ng libu-libong taon.
Ang kakayahan ng Angel ay burahin ang kahit anong curse technique. Gamit ang kapangyarihan niya, posibleng mabuksan ang backside ng prison realm. Nagtanong si Megumi kung alam ba ni Tengen kung nasaan si Angel. Sagot ni Tengen, hindi nililimitahan ng mga colony barrier ang impormasyon, at wala siyang eksaktong lokasyon. Ipinakita pagkatapos ang buong mapa ng Colon Game colonies sa Japan, 10 colonies, konektado sa pamamagitan ng mga barrier na sumasaklaw sa buong bansa. Agad na naintindihan ni Megumi, mayroon na lang silang 10 araw at 15 oras para pigilan si Sumiki na mapilitang sumali sa Colon Game. Kinumpirma ni Tengen na ang mga tatangjing sumali ay papatayin. Ipinaliwanag ni Shoko Airi, base sa kanyang analysis, na ang prosesong ito ay dulot ng idol transfiguration, direktang konektado sa utak. Hindi ito binding vow, kaya kung mawala ang curse technique ng mga nagising, mamamatay sila. Dagdag ni Maki, walang risk ang mga taong walang curse technique. Tinanong naman ni Yuji kung ano ang mangyayari sa mga normal na taong naabutan na sa loob ng barrier. Sabi ni Tengen, may choice silang umalis. Pero para mabilang-bilang player, kailangang pumasok sila sa colony sa sarili nilang kagustuhan. Kaya kailangan ng malinaw na objective ang laro. Habang iniisip ni Yuji ang katotohanang kailangang pumatay para makakuha ng puntos, na-realize ng grupo na hindi sila pwedeng basta magdagdag o mag-alis ng rules, kailangan nilang humanap ng indirect na paraan. Akala ng iba, unfair ang laro. Pero sabi ni Tengen, may fairness sa loob ng sistema, lahat ng players ay kailangang sumunod sa parehong general rules. Kahit si Kenjaku, limitado rin ang sarili niyang rules. Tahimik na sabi ni Yuji, ibig sabihin, kailangan talaga nating pumatay. Sumagot si Megumi, may naiisip na siyang paraan. Sa puntong yun, sinabi ni Yuki na sapat na ang impormasyon. Siya at si Choso ay mananatili para bantayan si Tengen. Si Maki naman ay pupunta sa Zenon clan para bawiin ang mga cursed tools. Dahil matapos masil si Gojo, inangkin ito ng Jujutsu High. At dahil si Megumi na ang bagong head ng Zenon clan, may karapatan na sila sa armory. Nagulat si Yuji, head ka na ng Zenon. Bakit di mo sinabi? Sagot ni Megumi, mamaya na. Si Yuta ay papasok mismo sa Colon Game, para makakalap ng mas maraming impormasyon bago mapilitang sumali si Sumiki. Gagawin niya ito mag-isa, at sisiguraduhin hindi sila maglalaban-laban. Tinapos ni Maki ang usapan. Sundin niyo ang plano, puntahan niyo si Hakari. Nagulat si Yuji, sino si Hakari? Sagot ni Yuta, Hakari Kinji, third-year student, kasalukuyang suspended. Sagot ni Yuta, unpredictable siya. Pero kapag sineryoso niya, mas malakas pa siya sa kin. Kontra ni Maki, hindi. Matapos ang masusing pagpaplano, may charts, graphs, at goals. Naghiwa-hiwalay na sila. Nagpasalamat si Yuji kay Choso bago umalis. Napaluha si Choso. Biglang cut. Isang theater ang ipinakita, may isang lalaking nagpe-perform. Si Fumihiko Takaba. Sunod na eksena, pinapagalitan siya ng manager niya. 35 taong gulang na si Takaba, at sinasabihan na mag-quit, wala na raw lugar ang mga tulad niyang boomer sa industriya, at walang nakakaintindi ng jokes niya. Pag-alis ng manager, may isang lalaking nagbabasa ng dyaryo ang nagsalita. Gusto ko ang material mo. Ang pangalan niya ay Ken. Sabi niya, mali silang dalawa, dahil minsan, sumisikat ang tao kahit hindi naman talaga nakakatawa. May dalawang klase lang ng taong nananatiling sikat. Yung laging nakakatawa, at yung naniniwalang kaya nilang maging laging nakakatawa. Tinanong niya si Takaba, ikaw, alin ka? Nag-isip si Takaba, 50-50, hindi, 70-30, hindi, 50-50 na lang. At dito, lumabas ang pangalan niya sa system. Sa opening, makikita natin si Maki Zenon. Pagpasok sa loob, nalaman natin na ang kausap niya ay walang iba kundi si Naoya Zenon, na patuloy siyang minamaliit at tinatanong kung ano na raw ang gagawin niya sa buhay gayong hindi na siya marunong gumamit ng Jujutsu. Sinundan pa niya ito ng panlalait at sinabing guguluhin niya ulit si Maki gaya ng dati, dahilan para tuluyan ang umalis si Maki nang walang imik. Dumiretso siya sa Zenon Armory. Pero hinarang siya at sinabihang bawal ang pumasok, hanggang sasabihin ni Maki na may pahintulot siya mula sa clan head, si Megumi Fushiguro. Pagkatapos noon, tuluyang nakarating si Maki sa armory. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob, pero biglang may mga boses tayong narinig, mga usapan mula sa nakaraan.
Maririnig sina Naoya Zenon, Ogi Zenon, Jinichi Zenon. Doon na nila binuo ang plano, patayin sina Megumi, Maki, at Mai. Bumalik tayo sa kasalukuyan, nakabukas na ang pinto ng armory at doon nakatayo si Ogi, sinasabing walang kahit isang curse tool sa loob dahil matagal na niya itong inalis. At doon sa ibaba ay makikita si Mai, sugatan at galit, tinatawag si Maki na tanga dahil pumunta pa siya roon. Sa sandaling yun, inilabas ni Maki ang sandatang dala niya mula pa kanina, isang curse tool na tuluyang na-reveal bilang masterpiece ng Jujutsu World. Samantala, naghahanda rin si Ogi na gamitin ang sarili niyang secret technique na tinatawag na Quivering Blue Flame. Si Ogi ang unang umatake, wala rin siyang nagawa dahil kahit mabali ang espada ni Ogi, nagawa pa rin itong hiwain si Maki ng paulit-ulit. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Ogi ang magkapatid at sinabi na ang dahilan kung bakit hindi siya naging clan head ay dahil sa kanilang dalawa. Dahil para sa kanya, ang mga anak ang humihila pababa sa mga magulang, at tuluyan niyang itinapon sina Maki at Mai pababa, handa nang tapusin ang lahat. Halos patay na sila, sobrang sugatan, doon sinabi ni Ogi na naglagay siya ng mga cursed spirit sa loob ng silid, mga grade 2 pababa, at takot raw ang mga yun sa kanya. Pero sa oras na umalis siya at makawala ang mga cursed spirit, kakainin raw sina Maki at Mai. Idinagdag pa niya na kahit heavenly restricted si Maki at may pambihirang pisikal na lakas, wala raw itong pinagkaiba dahil ang mga sorcerer ay dumadaan sa training at pinalalakas ang katawan gamit ang cursed energy. At ang lakas na meron si Maki ay kaya raw abutin ng kahit sino. Pag-alis ni Ogi, makikita natin si Mai na dahan-daang gumapang papunta kay Maki. Tinitingnan kung buhay pa ito, at oo, buhay pa si Maki. Sumunod na eksena, makikita natin silang dalawa na tila nasa tabing dagat, at sinabi ni Mai na alam na ni Maki kung paano gumagana ang kanyang teknik, hindi siya kayang lumikha ng malalaking bagay o komplikadong armas. At dahil sugatan na siya, mamamatay siya kung susubukan pa niyang gumawa ng kahit ano, kaya ibibigay na lang niya ang lahat ng makakaya niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa dagat habang pilit siyang pinipigilan ni Maki. Doon ipinaliwanag ni Mai na ngayon niya lang talaga naintindihan kung bakit itinuturing na malas ang twins sa mundo ng Jujutsu, dahil para may makuha, may kailangang isakripisyo, at hindi lang ito tungkol sa binding vow, kahit sa loika ng buhay, ang sakit ang nagpapalakas sa tao. Ibig sabihin, sa mundo ng cursed energy, si Mai ay si Maki. At si Maki ay si Mai. Kaya kung ayaw ni Mai na maging mas malakas, hindi rin pwedeng maging buo si Maki. Hanggat nabubuhay si Mai, mananatiling kulang si Maki. Lumapit si Maki at sinabing naiintindihan na niya, pero pinakiusapan niya si Mai na bumalik, subalit ngumiti si Mai at sinabing may iiwan siyang regalo, kukunin niya ang lahat ng cursed energy ni Maki. Ang tanging hiling niya ay isang pangako, lipulin ang lahat. At ngayon si Maki ay may hawak na espada, napapalibutan ng napakaraming cursed spirits. Sa malayo, naramdaman ni Ogi na may kakaibang nangyari, isang takot na matagal na niyang inilibing, at sinabi niyang mukhang oras na para marumihan ulit ang kanyang mga kamay, kaya ginamit niya ang curse technique na Blaze and Courage, determinadong sunugin ang lahat, at winasak niya ang buong gusali. Pero sa halip na si Maki ang masugatan, isang matinis na slash ang sumagitsit, at naputol ang ulo ni Ogi. Tahimik na naglakad si Maki, espada sa kamay, at sinabi niyang, Mai, simulan na natin. Sa loob ng Zenon clan, nag-uunahan ang mga alarma, nagtatakbuhan ang mga miyembro, habang kumakalat ang balita na nagwala si Maki at napatay si Ogi, at ang Kakuru unit ang kasalukuyang humahawak sa sitwasyon. May isang lalaking nag-utos sa kanyang team na bilisan ang pagdakip kay Maki bago dumating ang kapitan, sabay babala na huwag muna siyang patayin, dahil siya mismo ang papatay sa kanya, at malinaw na kabilang siya sa Kakuru Unit. Isa itong subordinate organization ng Zenon clan, ang Kakuru Unit, mga mandirigmang bihasa sa martial arts at araw-araw na nagsasanay. Dati, kabilang din si Maki sa unit na to bago pa siya tuluyang ihiwalay ng clan. Makikita natin si Maki na papalapit, may dalawang armas sa kamay, hindi pa malinaw kung ano ang isa, pero ramdam na ramdam ang bigat ng presensya niya. Habang naglalakad siya, naaalala niya ang pangako kay Mai, at grabe ang aura niya, sobrang cold, sobrang deadly. Pinalibutan siya ng buong unit, at sa isip niya, humingi siya ng paumanhin kay Mai, at doon na, sabay-sabay umatake ang buong Kakuru unit. Pero si Maki, hindi na to yung dating Maki.
Sa bawat kisap ng mata, may mga taong lumilipad at bumabagsak, sobrang bilis na hindi mo na mabilang. Full-blown massacre. Black and white ang dating ng eksena, dugo lang ang kulay na nangingibabaw. Ang mga pader, bintana, at sahig, parang canvas ng isang madugong obra, dugo ang umaagos imbes na tubig. Isang kamay lang, kaya niyang liparin ang kalaban. Hindi na maipaliwanag ang laban, kailangan mo talagang makita. Posibleng ang isa sa mga espada ay dating kay Ogi, kinuha niya roon, pero siguradong ang isa ay ang espada na iniwan ni Mai para kay Maki. Maya-maya, dumating ang isang lalaki, isang miyembro ng mas mataas na grupo, at nadatnan niya ang buong team na wasak at nakakalat. Ang sahig at dingding naliligo sa dugo. Sa gilid, may isang sorcerer na gumamit ng curse technique, isang napakalaking kamay ang umusbong mula sa lupa, basang-basa sa dugo, sinusubukang durugin si Maki. Dito ipinaliwanag na ang paparating ay ang Hei Unit, isang elite group na tinuturing na semi-grade isa pataas sa Jujutsu High, at 3 sa kanila ang ipinakita. Biglang umatake si Maki sa isang may spike-like na anyo, sobrang linas ng galaw. Sobrang flawless, hindi maintindihan ng kalaban kung paano niya natiis ang suntok at patuloy pa ring gumagalaw si Maki ng buong bilis. At hiniwa ang leeg ng kalaban. Sumunod, isang cyberpunk-style cursed user ang lumitaw, gulat na gulat si Maki to. Habang ang isa pang miyembro, si Renta, ay gumamit ng curse technique para umatake. Nakaiwas si Maki, nabagsak ang cyberpunk type, at dumating si Jinichi Zenin. Hirap si Renta na pigilan si Maki at binalaan niya si Jinichi na huwag kalimutan, na buhay lang sila noon dahil pinatawad sila ni Toji. At ngayon si Maki ay katulad na ni Toji. Sinabi niya ngayon na ang pagkakataon patayin na si Maki, huwag palampasin. Ginamit ni Jinichi ang kanyang teknik at nagpaulan ng suntok, hindi iilan, kundi parang milyon-milyong suntok, yumanig ang lupa, sumabog ang paligid, parang atmospheric blast, at inakala ni Renta na tapos na. Pero nang humupa ang alikabok, makikita si Maki na hawak ang ulo ni Jinichi, at tahimik niya itong itinapon sa tubig. Pagkatapos, dumating si Naoya Zenin, na ngayon ang leader ng Hei Unit, at sinabi niyang wala raw bang puso si Maki at sobra raw ang ginawa niya. Tahimik na sagot ni Maki, wala na ang puso, dahil isinama na yon ni Mai. Ipinakita ang flashback ng batang Naoya, at kung paano niya hinahangaan si Toji habang magkasabay na umaandar ang alaala at ang kasalukuyang laban. Ginamit ni Naoya ang projection sorcery, inaatake si Maki ayon sa mga frame, paulit-ulit, at sinabing hinding-hindi siya magiging Toji. Pero habang binubugbog niya si Maki gamit ang teknik, ginagamit ni Naoya Zenin ang projection sorcery, at habang nangyayari yun, sinusubukan ni Maki Zenin na basahin ang galaw niya, parang binibilang sa isip, 1, 2, 3, 4. Dito malinaw na ipinapaliwanag kung paano gumagana ang projection sorcery, kailangan tuloy-tuloy ang galaw, bawal kahit isang segundong huminto. Pero may inilabas si Maki. Inilapit niya ang 2 kamay niya sa harap at nagbagsak ng isang malakas na hampas, parang Hulk smash, tinatangay pati ang alikabok. Sinabi niya na didiretsuhin niyang eye crash si Naoya para pigilan ang bilis nito. Sumagot si Naoya na anumang mahawakan ng kamay niya ay kailangang sumunod sa rules ng projection sorcery, gumalaw sa loob ng 1 segundo na hinati sa 24 na frames. At kapag hindi mo nasunod, magyeyelo ka ng 1 segundo. Nahawakan niya si Maki, at akala niya tapos na. At sa katawan na meron siya ngayon, kaya na niya itong makita at sabayan. Doon na siya kumilos. Hinawakan ni Maki si Naoya at isang solid na suntok ang ibinagsak niya, ibinaon si Naoya sa lupa. Nabali ang panga, hindi lang basta bali, parang naduraj, at doon na natapos si Naoya. Isang simpleng sorry lang ang nasabi ni Maki. Pagkatapos nito, hinanap ni Maki ang nanay niya habang pinapatumba ang iba gamit ang espada na kakakuha lang niya. Ang nanay niya, nagtatago at nagmamakaawa na huwag siyang lapitan. Kitang-kita ang takot, pero sa huli, napatay ni Maki ang sarili niyang ina. Samantala, si Naoya, na halos gumagapang na lang, ay nakarating pa kay Maki. Galit na galit siya, nagmumura, hindi makapaniwala kung paano siya halos mapatay. Pero kahit sugatan, lumabas ang nanay ni Maki na may hawak na patalim at doon niya tuluyang pinatay si Naoya Zenin. Pagkatapos nito, nakita natin si Momo Nishimiya, na nasaksihan si Maki na lumalabas dala ang kapatid niya sa balikat.
Hindi napigilan ni Momo ang mapaiyak. Sinabi ni Maki kay Momo na ipinagkakatiwala niya rito ang natitirang mga bagay. Sa simula ng episode, ipinakita muna sa atin si Panda, ang paborito nating baby panda. May isang taong nagtatanong kay Masamichi Yaga kung ano ba talaga si Panda. Ipinaliwanag na ang ginawa ni Yaga ay isang artificial cursed corpse, hindi lang basta puppet. Iba ito sa karaniwang ginagawa niyang mga manika na sinusunod lang ang utos. Si Panda, kumikilos ng mag-isa. Hindi mo siya basta-basta mauutusan. May sarili siyang cursed energy, at ang lakas na yun ay hindi na pwedeng tanggalin. Dito na ipinakitang nakatali si Yaga. Sinabihan siya na idineklara siya ng higher-ups bilang special grade, at mula ngayon ay ikukulong na siya. Ang paratang sa kanya, kung sinadya niyang likhain si Panda, posibleng kaya rin niyang gumawa ng buong hukbo ng mga cursed corpses. Sunod na eksena, makikita si Yaga na nakaupo sa loob ng isang tahimik na lugar sa gubat. May lumapit sa kanyang dilaw na puppet na si Takeru. Sinabi ni Takeru na nag-aalala ang lahat sa kanya, at sinabi raw niya sa iba na hindi maganda ang pakiramdam ni Yaga at kailangan lang ng kaunting pahinga. Mayabang pang tinawag ni Takeru ang sarili niyang henyo, at bahagyang tinapak ni Yaga ang ulo niya. Ipinakita na marami pang puppet sa lugar habang papaalis na si Yaga. Paglipat ng eksena, makikita si Panda na nakatali sa parehong lugar kung saan unang umupo si Yuji Itadori noong Season 1, Episode 1. Muling lumipat ang eksena kay Yaga. Nasa likod niya si Takeru, at sa harap niya ay sina Kusakabe at ang kapatid nitong babae na naka-wheelchair. Nagsalita si Yaga, handa siyang tumulong, dahil hindi mabubuhay ang kapatid ni Kusakabe nang wala si Takeru. Nagtanong si Takeru, siya ba ang nanay ko? Sagot ni Yaga, oo. Tumayo ang babae mula sa wheelchair habang nakikita si Takeru, tila may naalalang alaala ng sariling anak. Humingi ng paumanhin si Yaga. Ipinahiwatig na ang tunay na Takeru, isang batang lalaki, ay namatay na. At ang kanyang natitirang enerhiya ang inilagay ni Yaga sa puppet. Naiintindihan nito ni Kusakabe. Tumanggi siya, hindi raw maaaring ilabas ang mga puppet o gumawa ng ganito sa labas. Sunod na eksena, may isang taong hamarang kay Yaga sa kalye, nakatayo sa itaas ng mga streetlight. Tinanong siya kung saan siya pupunta nang wala ang kanyang mga puppet. Sagot ni Yaga, pupuntahan ko ang anak ko. Sinabi ng lalaki na iisa lang ang paraan para makatakas si Yaga, kamatayan. Ngumiti si Yaga at sinabing may tapang lang sila dahil wala si Satoru Gojo. Hinubad niya ang jacket at tumingin sa malayo, naroon si Yoshinobu Gakuganji, ang matandang tumutugtog ng gitara. Biglang nag-cut ang eksena, makikita si Yaga na duguan at bagsak sa kalsada. Nakatayo si Gakuganji sa harap niya, kasama ang isa pang matandang sorcerer. Pinapaalis ni Gakuganji ang isa, at kinausap si Yaga. Sinabi ni Yaga na kinopya nila ang soul information niya at sinubukang ilagay sa mga puppet, pero nabigo sila. Tinanong ni Gakuganji kung bakit ngayon lang niya sinabi ito, kung mas maaga raw sana. Baka nabuhay pa siya. Sagot ni Yaga, hindi ito impormasyon, ito ang sumpa ko sa iyo. At doon, namatay si Yaga. Dumating si Panda. Handa sanang lumaban si Gakuganji, pero hindi siya pinansin ni Panda. Dumiretso siya sa katawan ni Yaga. Nagtanong si Gakuganji kung hindi ba siya galit, kung ayaw ba niyang makipaglaban. Sagot ni Panda, hindi niya naiintindihan ang alitan nila. Para sa kanya, si Gakuganji ay parang kutsilyong nakahandusay lang sa lupa. Pero may isang bagay siyang pinaalala, kahit ang mga panda. Umiiyak din. At doon, umiyak si Panda. Kasabay nito, makikita sina Yuji at Megumi na inaalala ang sinabi ni Master Tengen. Nalaman nila kung nasaan si Kinji Hakari, nagpapatakbo siya ng mga illegal na gambling fight sa isang multi-story parking lot. Ipinaliwanag ni Tengen na naglalaban-laban ang mga sorcerer habang pinapanood ng mga ordinaryong tao, isang malinaw na paglabag sa Article 8 nanograms Jujutsu Regulations. Sinabi ni Megumi kay Yuji na magpalit ng damit. Kapag nalaman ni Hakari na konektado sila sa Jujutsu High, tiyak na tatakbo ito. Kahit pa sinasabing walang silbi si Hakari ng upper management, sinabi ni Yuta Okuso na mas malakas pa si Hakari kaysa sa kanya. Kaya kailangan nila ang lakas nito. Pagdating nila sa parking lot, hinarang sila ng dalawang lalaki, isang matangkad at isang pandak. Binalaan sila na umalis bago magbilang ng 3, kung ayaw nilang mabugbog.
Sagot ni Megumi, kailangan nila ng pera at gusto nilang sumali sa laban. Kaya tinanong siya, sino ang nagsugo sa'yo rito? Sumagot si Megumi na hindi niya alam ang pangalan. Patay na raw ang taong yun, pinatay niya 1 buwan na ang nakalipas. Kinumpirma rin ito ng mga bantay. Kaya malinaw, nandito lang si Megumi para punan ang bakanteng pwesto ni Kondo. Sumingit ang pandak na lalaki sa likod at sinabing papayag ang boss, bibigyan sila ng slot sa laban ngayong araw. Pero may kondisyon, hindi si Megumi ang lalaban, kundi yung nasa likod niya. Ibig sabihin, si Yuji. Paglabas nila, sinabi niya kay Megumi na delikado ang bluff na ginawa niya. Posibleng binabantayan na sila sa camera, malamang si Hakari mismo ang nanunood. Nagdesisyon si Megumi, mag-iimbestiga siya sa loob habang si Yuji ang sasabak sa laban. Samantala, si Yuji ay nasa holding area. Ipinaliwanag ng matangkad na bantay ang 2 rules. Una, bawal tumakas. Ikalawa, bawal gumamit ng curse technique. Sabi ni Yuji, okay lang sa kanya kahit gumamit ang kalaban ng curse. Nagtanong si Yuji kung ano ang itsura ng boss. Sabi ng bantay, kapag nagkita na sila, malalaman din niya. Kapag nagpakitang gila si Yuji, posibleng ipatawag siya ng boss. Ipinakilala ang kalaban ni Yuji. At ang kalaban ay walang iba kundi si Panda. Ipinakita si Kinji Hakari, nakahiga sa sofa kasama ang babaeng mukhang malapit sa kanya. Sabi ni Hakari, pakiramdam niya may mangyayaring exciting. Samantala, nag-iingay ang crowd habang nagsisimula ang laban. Habang naglalaban, tinanong ni Yuji si Panda kung nahanap na ba niya si Hakari. Sagot ni Panda, hindi pa, kilala sila ni Hakari kaya nananatili itong malayo. Magaan lang ang suntok ni Yuji, parang hinahaplos lang si Panda. Si Panda naman, todo arte, talon dito, talon doon, para pasayahin ang audience. Pareho silang nagtatago ng tunay na lakas dahil taga-Jujutsu High sila. Lumakas ang sigawan ng commentator, 6 na buwan na raw siyang commentator pero ngayon lang siya ganito kasaya. Sa huli, kahit hindi talaga tinamaan, bumagsak si Panda. Nanalo si Yuji. Nagbiro pa si Panda, grabe ang suntok mo. Air report kita, binugbog mo ang isang hayop. May tauhan mula sa kampo ni Hakari ang tumanggap ng tawag, ipatawag si Yuji Itadori. Kita raw na paakyat ang momentum niya, pwede na itong gawa ng magandang script. Habang mainit ang bakal, hampasin. Pinagsabihan ng babaeng kasama ni Hakari, tigil na yan. Cutscene. Makikita si Panda sa gubat, mag-isa. Sinabi niyang posibleng makaharap ni Yuji si Hakari. Biglang dumating si Megumi at tinanong kung bakit hindi niya nakausap si Hakari. Sagot ni Panda, alam niya kung nasaan, monitor room sa rooftop, pero sa tuwing lalapit siya, parang mas lalong lumalayo ang pintuan. Parang Infinity ni Gojo Satoru. Posibleng curse technique ito ni Karara. Nagtanong si Megumi kung nangyayari lang ito kapag nasa monitor room si Karara. Hindi sigurado si Panda, pero mabuti raw at dumating sila. Plano ni Megumi, huwag umasa kay Yuji, pero sabi ni Panda, baka si Yuji lang ang kayang makalapit kay Hakari dahil hindi ito marunong magsinungaling. Kapag nakapasok si Yuji sa monitor room, saka gagalaw si Megumi. Alam din ni Panda ang blind spots ng camera at lokasyon ng mga bantay. Cut kay Hakari, kasama ni Yuji si Karara, papunta sa loob. Sinabi ni Karara na bata pa si Yuji para sa first year. At naulit ni Hakari ang 1 taon. Excited daw si Hakari, at gusto niya yun. Sa loob, inalok ni Hakari si Yuji ng business opportunity, 10,000 piso yen kada buwan, pwedeng gawing 20,000 piso kung kukuha ng course. Tumanggi si Yuji. Para kay Hakari, ang buhay ay sugal. Lahat nagsusugal, sa desisyon, sa pag-ibig, sa pangarap. Hindi sugal ang kinaiinisan ng tao, kundi ang pagkatalo. Sabi ni Yuji, may mga taong gusto lang ng tahimik na buhay. Sagot ni Hakari, wala siyang kilalang ganon. Gusto ni Hakari ang kontrol. Inalok niya si Yuji na sumali. Bago pa makasagot si Yuji, tumunog ang phone ni Hakari, call ni Karara, ibig sabihin may problema. Biglang inatake ni Hakari si Yuji, bumagsak ang mga pintuan sa paligid. Nagdadodge si Yuji habang umaandar ang curse technique. Nagbanggaan sila ng ulo, sumigaw si Hakari, makinig ka sakin. Sa mismong umpisa ng episode, ipinakita ang isang gwardya na ang tanging hinihiling lang ay matapos na ang duty niya para makauwi na.
Pero malas niya, bigla na lang sumulpot si Megumi Fushiguro at sa isang iglap, pinatumba siya bago pa man niya maintindihan kung anong nangyari. Habang iniikot ng grupo ang lugar, ramdam nilang may kakaiba sa atmosfera. Maya-maya, namataan nila si Panda. Nakaupo lang pero ramdam agad ang bigat ng presensya niya. Habang nakatuon ang lahat sa gulo ng laban, tahimik na na-neutralize ang mga gwardya. Ngayon, magkasama nang umaakyat sina Panda at Megumi sa loob ng gusali para hanapin ang target nila. Pero bago pa sila makalayo, bigla silang hinarang ni Karara Hoshi. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, agad na napagtanto ni Karara na hindi basta-bastang tao ang mga nasa harap niya. Biglang may tumunog na tawag sa telepono. Mabilis ang reaksyon ni Megumi, agad niyang tinawag ang Divine Dog para harangan ang daan. Pero sa isang kakaibang pangyayari, parang naitaboy lang palayo ang atake. Napansin ni Panda na pamilyar ang pakiramdam. Sa tuwing lalapit siya, may misteryosong puwersang nagtutulak sa kanya palayo. Nang makita ito ni Karara, agad siyang tumakbo. Habang papalapit si Panda, pilit niyang ipinapaliwanag na hindi sila kalaban, gusto lang daw nilang mag-usap. Pero muling hinarang siya ng Divine Dog ni Megumi. Hindi siya makausad pasulong o paatras, dahil parehong may kakaibang marka sina Panda at ang Divine Dog. Lalong nalito si Megumi, sinubukan niyang makiusap. Sinabi niyang alam naman siguro ni Karara kung gaano nakalala ang sitwasyon sa Tokyo. May nangyaring napakasahol, at desperado silang kailangan ng tulong. Idiniin niya na kailangan nila si Hakari, at hindi raw sila kumikilos para sa interes ng Jujutsu High. Pero tinawanan lang siya ni Karara. Ipinaalala niya na ang Jujutsu High at ang mga tao roon ang unang pumutol ng ugnayan at tinalikuran sila ni Hakari. Halatang naguguluhan pa rin si Megumi sa ugat ng alitan. Kaya nagsalita si Panda at ipinaliwanag ang lahat. Nagsimula raw ang sigalot dahil sa matinding banggaan nila sa isang konserbatibong paksayon ng mga nakatataas. Ang sentro ng problema, ang curse technique ni Hakari. Kinwestiyon ni Karara kung bakit pa sila naroon. Kung andyan naman daw si Satoru Gojo, bakit kailangan pa nila si Hakari? Ramdam niyang may tinatagong dahilan ang pagpunta nila roon. Dito na sinabi ni Megumi ang katotohanan. Nasil na si Satoru Gojo. Halatang nagulat si Karara, pero may pag-aalinlangan pa rin sa mga mata niya. Napagtanto ni Megumi na hindi sapat ang salita lang. Kaya nagpa siyang kumilos. Inactivate niya ang Rabbit Escape, at biglang bamahan ng mga Shikigami na kuneho sa paligid. Habang kumakalat ang mga ito, may napansin siyang kakaiba, lahat ng kuneho ay may parehong marka. Habang dumarami ang mga kuneho, nagtataka si Karara kung ano ang binabalak ni Megumi. Sa isip niya, dahil ang mga Shikigami ay gawa sa cursed energy, at ang teknik niya ay nagmamarka ng energy mismo, tinatreto ng kanyang kakayahan ang bawat kuneho na parang hiwalay na gumagamit ng cursed energy. At sa dami ng mga yon, naniniwala si Karara na madudurog si Megumi sa bigat ng sarili niyang cursed energy. Pero habang patuloy na dumarami ang mga kuneho, bigla na lang silang naglalaho at nagiging abo sa hangin. Doon na unti-unting naintindihan ni Megumi kung bakit may kinalaman ito sa mismong mekanismo ng teknik ni Karara. Napansin ni Megumi na may marka rin siya, katulad ng mga Shikigami. Nang tanungin niya si Panda, nalaman niyang minarkahan din ito. Magkakaiba man ang mga simbolo, napagtanto ni Megumi na hindi random ang mga ito. Isa pala silang konstelasyon. Isang celestial map ang tunay na sikreto ng buong teknik. Doon na nagsimulang kabahan si Karara. Halatang nagulat siya na parang nabubunyag na ang lihim niya. Hindi siya makapaniwala na ganoon kabilis na unawaan ni Megumi ang loika ng kanyang kakayahan. At nang buong kumpiyansang sabihin ni Megumi na ang pattern ay ang Southern Cross Constellation, kitang-kita ang pagkabigla ni Karara. Mas lalo siyang nainis sa sarili niya, dahil ang mismong reaksyon niya ang nagkumpirma na tama si Megumi. Ipinaliwanag ni Megumi na alam niya ang Southern Cross dahil sa kanyang kapatid. Binubuo ito ng 4 na pangunahing bituin, at malinaw na ang galaw ng teknik ay kontrolado ng posisyon ng mga bituing iyon. Batay sa rules ng konstelasyon, may mga taong pwedeng makalapit sa isa't isa, habang ang iba naman ay tinataboy palayo ng isang hindi nakikitang puwersa. Alam nilang kapag nakarating si Karara sa pinto, wala na silang tsansa na makapasok. Samantala, todo bantay si Karara, sinisigurong walang sino man ang makakalusot sa depensa niya.
Habang sinusubukan nilang humanap ng siwang, biglang minarkahan ni Carrara ang isang kotse sa malapit. Nagulat sila nang mapansing kapareho ng marka ni Panda ang simbolo sa sasakyan. Sa isang iglap, hinayla si Panda at literal na dumikit sa kotse, parang may magnet. Si Megumi lang ang nanatiling malaya. Agad siyang tumakbo patungo sa posibleng lokasyon ng ikalimang bituin, kahit anong pilit nilang kumawala. Hinihila pa rin sila pabalik. Dito na tuluyang naintindihan ni Megumi ang buong mechanics ng teknik. Napagtanto niya na hindi kailangang hawakan ni Carrara ang isang tao para markahan ito. Dahil hindi naman siya hinawakan, ganoon din ang mga kuneho, ibig sabihin, direktang minamarkahan ng teknik niya ang cursed energy mismo. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap depensahan ng kakayahan niya, walang pisikal na kontak na kailangan. Habang sinusuri ni Megumi ang paligid, sa wakas ay namataan niya ang ikalimang bituin. Doon niya naintindihan na ginagamit ni Carrara ang sarili niyang energy signatures para maglatag ng mga spatial markers na humaharang sa kanila. At sa sandaling yun, malinaw na sa kanya ang plano. At habang ihahakbang na ni Megumi ang galaw niya para abutin ang bituin, biglang sumulpot si Carrara at hinaranggan siya, pinipigilan siyang makumpleto ang plano. Inamin ni Carrara na hindi niya inasahang ganito ka-precise ang pagbasa ni Megumi sa kanyang teknik. Pero hindi siya papayag na matalo ng ganoon lang. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagkamali siya ng tinansya, binaliwala niya si Panda. Ginamit ni Panda ang isa sa mga natitirang kuneho at pinalamig ito. Nalumikha ng malaking disruption. Dahil doon, tuluyang bumagsak ang buong constellation technique. Kaya nang masira ang balanse, sabay-sabay ding nag-collapse ang buong sistema. Labis na nagalit si Carrara. Galit na galit niyang sinigawan ang grupo. Tinatanong kung sa tingin ba nila ay maaari na lang baliwalain ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng paghahagis ng mga simpleng bagay na parang wala lang. Pero matagal nang naghihintay si Megumi sa eksaktong tamang sandali. Sa loob lamang ng 10 segundo matapos mag-fail ang teknik, pinasugod niya ang Divine Dog kay Carrara. Sa wakas, napigilan at na-restrain ni Megumi si Carrara. Tahimik na sinabi ni Carrara na kung hindi raw nahila ang Divine Dog kanina, baka hindi kailanman natuklasan ni Megumi ang sekreto ng kanyang teknik. Dito na ipinaliwanag ni Megumi ang pinakapundasyon ng rule, ang teknik ay nagpapahila sa mga bagay o taong may pinakamataas na cursed energy, na parang magnet, batay sa mga bituin sa konstelasyon. Genuinely impressed si Carrara. Tinanong niya kung first-year student lang ba talaga si Megumi, dahil ang tactical niyang pag-iisip ay lampas sa edad niya. Pero biglang nagbago ang tono ni Megumi. Ibinalik niya ang yabang at literal na nakiusap, sinasabing pakinggan lang sana ni Carrara ang sasabihin nila. At sa mismong sandaling yun, sumugod si Yuji Itadori mula sa ere, kasabay ng engranding pagpasok ni Kinji Hakari. Wala nang paligoy-ligoy, agad na binugbog ni Hakari si Yuji. Sinabi niyang makikinig lang siya pagkatapos niyang makita kung gaano karaming suntok ang kayang tiisin ni Yuji. Wala nang choice si Yuji kundi saluhin ang mga suntok. Hindi ito tulad ng mga laban sa Shibuya. Mga suntok ni Hakari ay pangbasag ng buto at mukha. Kahit si Carrara ay napapailing na sa bigat ng nakikita, at nakiusap kay Hakari na tumigil at makinig. Sinubukan ni Yuji na magpaliwanag, sinabi niyang ayon sa mga senior niya. Si Hakari raw ang pinakamalakas na tao sa paligid, at desperado talaga silang kailangan ng lakas niya. Tumawa lang si Hakari, tinanong niya kung handa ba talagang ialay ni Yuji ang buhay niya kapalit ng isang pabor. Kinwestiyon niya kung kaya ba ni Yuji ang panganib, sabay pangutya kay Principal Yaga, nagtatakang bakit raw nag-abala ang isang matandang tulad niya na sanayin ang isang mukhang walang silbi sa paningin niya. Buong tapang na sumagot si Yuji. Sinabi niyang isa lang siyang cog sa makina. Nilikhang para durugin at puksain ang cursed energy. Ang sagot na yon ang lalong nagpagalit kay Hakari. Sa isang napakalakas na suntok, pinalipad niya si Yuji palayo. Napahiyaw si Megumi sa gulat habang pinapanood si Yuji na tumilapon sa napakalayong distansya. Akala ni Hakari tapos na ang laban. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo, pero napahinto siya bigla. Nandoon si Yuji, nakatayo, matatag, direkta sa likod niya. Hindi makapaniwala si Hakari na buhay at gising pa si Yuji matapos tumanggap ng napakaraming direktang suntok na dapat ay nagpatambo na sa kahit sinong tao. Muli, inulit ni Yuji ang paninindigan niya.
Isa lang siyang cog, at ang tanging layunin niya ay lipulin ang mga sumpa. Gagawin niya ang kahit ano para doon, kahit makipaglaro pa sa kahit anong laro ni Hakari. Sa wakas, nakita ni Hakari ang tunay na halaga at determinasyon ni Yuji. Ramdam niya ang apoy at dedikasyon nito. Kahit gaano pa niya kamuhian ang Jujutsu High, hindi niya kayang talikuran ang taong may ganitong kalaking puso. Pumayag na si Hakari na tulungan sila. Habang nag-uusap sila, nalaman nila na may bagong rule na idinagdag sa laro, Rule Number 9. Pinapayagan ng rule na ito ang mga player na makita ang pangalan, puntos, at kasalukuyang colony location ng lahat ng kalahok. Ang malaking pagbabagong ito ay pinasimulan ng isang napakalakas na individual, Hajime Kashimo. Sa kasalukuyan, si Kashimo ay nasa malalim na pagkadismaya. Para sa kanya, sobrang hina ng mga modernong sorcerer kumpara sa mga mandirigma noong 400 taon na ang nakalipas. Hinahanap niya si Sukuna, pero walang hamon na sapat para sa kanya. Sa eksenang ito, makikita natin si Kenjaku at ang kaibigan ni Itadori na si Sasaki. Gulat na gulat si Sasaki nang makita niya si Kenjaku sa harap ng bahay nila at agad niya itong tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Ngumiti lang si Kenjaku. Ang execution site ay hindi kalayuan dito, at iyon ang mismong sentro ng barrier. Kaya, gusto mo bang lumabas ngayon? Parang bangungot ang lahat para kay Sasaki. Nanaginip ba ako? Ipinaliwanag ni Kenjaku na isa itong curse na umiiral sa pagitan ng panaginip at realidad. At bago siya tuluyang mawala, may pahabol pa siya. Muntik ko nang makalimutan. Salamat sa pakikipagkaibigan mo sa anak ko. Biglang nagising si Sasaki. Sa harap niya ay si Iguchi, kaibigan nila ni Itadori, kasama ang iba pang mga taong nakalabas mula sa barrier. Pinagmasdan nila ang barrier mula sa labas pero wala silang maintindihan sa nangyayari. Tinanong ni Sasaki si Iguchi tungkol kay Kenjaku. Sinabi ni Iguchi na nakita rin siya ng iba. Tinanong ni Sasaki kung may sinabi ba ito tungkol sa anak niya, pero umiling si Iguchi. Doon, naalala ni Sasaki si Yuji Itadori. Samantala, ipinaalam nila ang lahat kay Kinji Hakari. Hindi makapaniwala si Hakari na nasil na si Satoru Gojo. Idinagdag pa ni Panda ang mas masakit na balita, patay na si Principal Masamichi Yaga. Lalong nabigla ang lahat pero kalmado lang si Panda. Okay lang, hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Tahimik si Hakari sandali bago magsalita. Kung totoo ang lahat ng sinasabi niyo, wala na tayong choice. Hindi ako makapaniwala na ganito ang nangyari sa mga taong nagmalasakit sa akin. Huling beses na ganito ako ka-stressed, tinamaan ako ng pana sa puwitan. Pagkatapos ay ngumisi siya. Sige, tutulungan ko kayo sa Colon Game. Pero huwag kayong magkamali, hindi ito dahil kaibigan ko kayo. Biglang nagsalita si Megumi. Hindi naman siguro ganun kahirap. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Hakari. Dahil ako na ang head ng Zenon clan. Natahimik ang lahat. Mas nakakagulat pa yun kaysa sa ibang balita. Kung may suporta siya ng Big Three families, mas madali nilang mababago ang rules. Pero iniisip ni Hakari ang isa pang problema. Paano niya pipigilan ang Zenon clan na pakialaman ang fight club niya? Sa ngayon, mas importante ito. Sige, temporary friends tayo, sabi ni Hakari. Biglang lumitaw ang Shikigami ng Colon Game, ang Kogen. Attention, players! May isang player na nagdagdag ng bagong rule. Ayon dito, maaaring ma-access ng isang player ang pangalan, puntos, bilang ng nadagdag na rules, at kasalukuyang colony ng ibang player. Nagulat ang lahat. Ang mas nakakagulat, si Yuji Itadori ay nakarehistro bilang isang player. Pero paano? Naisip ni Yuji na baka konektado ito kay Sukuna. Posible bang isa si Ryaman Sukuna sa mga sorcerer na nakipag-contract kay Kenjaku noon? At ang pagiging cursed object niya ay parte ng kasunduang yon. Posible kayang kasama sa contract ang pag-participate sa Colon Game? Napailing si Yuji. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Humingi siya ng tulong kay Kogen para ipakita ang listahan ng players. Lumabas ang data. Nakita ni Megumi na si Hajime Kashimo ang nagdagdag ng rule. Mayroon itong 200 points dati, pero nabawasan ng 100 matapos magdagdag ng rule. Lumabas ang listahan. Bukod kay Kashimo, may isa pang may mataas na puntos, si Hiromi Higuruma. Napangiti si Megumi. Magandang balita to. Kailangan natin ng player na may maraming points pero walang interes magdagdag ng rule.
Nagplano sila ng paghahati ng grupo. Kinji Hakari at Panda ang pupunta sa Tokyo Colony No. 2. Sina Yuji Itadori at Megumi Fushiguro ang hahawak sa Tokyo Colony No. 1. Si Karara ang mananatili sa labas ng barrier para mag-monitor, dahil hindi gumagana ang cellphone sa loob. Si Hakari ang haharap kay Kashimo dahil base sa points nito, sobrang lakas niya. Si Panda naman ang magfo-focus sa paghahanap kay Angel dahil sa matalas niyang senses. Tutol si Yuji na sumama kay Megumi dahil kay Sukuna, baka mapahamak niya ito. Pero sinaway siya ni Megumi. Tumigil ka nga, huwag puro sarili mo ang iniisip mo. Mas importante ang iba. Nagbangayan pa sila sandali. Samantala, lumabas si Kogen at nag-anunsyo. Ako si Kogen. Sa loob ng barrier na ito ay ginaganap ang Calling Game. Kapag pumasok kayo, magiging players kayo. Handa na ba kayong mag-participate? Sabay-sabay silang sumagot ng oo. Sa loob ng colony, may dalawang players, sina Hanyu at Amai, na naghihintay ng mga bagong papasok. Pinagmamasdan nila ang entry points para ma-ambush ang mga hindi handa. Pagkapasok nila sa barrier, biglang nangyari ang hindi nila inaasahan. Nahulog si Yuji mula sa langit. Wala si Megumi sa paligid. Doon nila nalaman ang isang hidden mechanic ng Calling Game, kapag pumasok ang isang player sa barrier, random siyang ita-transfer sa isa sa 9 na lokasyon sa loob ng colony. At dahil alam ito ng ilang players, nagtayo sila ng base malapit sa mga spawn points para tambangan ang mga bagong dating. Habang nahuhulog si Yuji, may ilaw na kumikislap sa malayo, si Amai pala yun, biglang sumalpok si Hanyu sa kanya ng sobrang bilis. Iwas agad si Yuji. Nagulat si Hanyu. Marami na siyang napapatay gamit ang move na yun, pero hindi man lang nataman si Yuji. Bumunot si Yuji ng bato at binato si Hanyu, pinuno niya iyon ng cursed energy. Dumating si Haba at nagalit nang makita ang kalagayan ng partner niya. Napagdesisyonan ni Yuji na kay Haba siya kukuha ng impormasyon tungkol kay Higuruma. Samantala, sa ibang bahagi ng colony, may umatake ring babae kay Megumi, pero mabilis siyang na-counter ni Megumi at nabigyan ng leksyon. Bakit mo ako inatake? Ikaw ang unang kumilos, di ba? Akala ko, hindi kami mapaghiwalay ni Itadori, pero heto tayo, magkalayo na kami, at kahit gamit ang Shikigami ko. Hindi ko siya malocate. Ang area ng colony na to mas malaki pa sa Shibuya, kaya siguradong higit sa 2 kilometro ang layo ni Itadori sa akin. Pero okay lang, alam naman namin kung ano ang hahanapin. Oy, babae, kilala mo ba yung isang sorcerer na Higuruma? Anong feeling mo, na dahil natalo mo ako, ibibigay ko agad lahat ng info? Tumigil ka sa kalokohan at sagutin mo na. Sige, sasabihin ko. Kasi nasa room yung tao na may 100 points, kaya baka alam ko kung nasaan siya. Kung totoo ang sinasabi mo, poprotektahan kita. Pero kung nagsinungaling ka, alam mo na ang mangyayari. Kaya dito, si Itadori, tumalon siya at dumapo sa binti ng kalaban, direktang tinamaan ang building. Gamit ang propeller niya, umatake si Hawa kay Itadori. Pero nakaiwas si Itadori at lumayo. Akala niya makakaiwas siya sa loob gamit ang propeller. Gamit ang propeller, pinuputol ni Hawa lahat sa daan papunta kay Itadori. Dahil dito, mahina ang lower body niya, marahil dahil sa winding. Pero kahit gaano pa katibay ang propeller niya, laging may white spot sa ulo. Kung matamaan ko yun, panalo ako. Kaya binato ni Itadori si Hawa sa ulo, Damyugo. Akala ni Hawa, naputol na ang kamay ni Itadori dahil Damyugo rin ang kamay niya. Iniisip niya panalo na siya. Pero biglang sinipa ulit ni Itadori. Hindi pa putol ang kamay ko. Pero kailangan ko rin itanong tungkol kay Higuruma. Wala na siyang silbi ngayon. Sabi ni Amai, Itadori, alam ko ang tungkol sa player na si Higuruma. Kumusta? Natatandaan mo ba ako? Iniisip ni Itadori, paano niya nalaman ang pangalan ko? Sino ka nga ba? Kilala ba natin talaga ang isa't isa? Na-realize ni Amai, hindi pa nakikilala siya ni Itadori, kaya sinabi niya na kilala niya ito mula sa junior high, kung saan tinatawag si Itadori na Tiger. Kaya na-realize ni Itadori na pareho sila galing sa hometown niya. Dito, tinatanong ni Hawa si Remy, isa ka bang reincarnation ng isang dating sorcerer? Sorry, hindi, sagot ni Remy. Kaya bakit ka nakikipaglaban dito? Yung mga noon sorcerers na ayaw makipaglaro, binigyan ng chance na lumabas ng colony. Pero kami, mga sorcerers, walang ganyang option. Dito, simple lang ang rule, patayin o mamatay.
At matututo ka rin ito habang napapadpad ka rito. Marami na akong nakitang players na nasasobra sa power at nauuwi sa kabaliwan. Sandali, pwede mo bang sabihin, saan ba tayo pupunta? Kasi kung mamamatay ka bago makarating, sino ang magdadala sa akin doon? Dito, dinadala ni Amay si Itadori papunta kay Higuruma. Doon namin nalaman na si Amay, Havi, at Hawa, sumali sa team kasi medyo takot sila. Kaya nagtanong si Itadori kay Amay tungkol kay Higuruma, at si Fushiguro rin kay Remy. Pareho nilang sinabi kung saan nandyan ang mga malalakas na tao, sa lugar kung saan maraming food supply. Pero napansin namin na parehong iba ang pangalan na ginagamit nila para sa location ni Higuruma. Pero bago magpatuloy ang present timeline, bumalik muna ang kwento sa nakaraan, March 2016. May isang brutal na krimen kung saan pinatay ang isang ina at ang kanyang anak. Inaresto ng pulis ang isang lalaking nagngangalang Keita na nakatira malapit sa lugar ng insidente. Malinaw ang ebidensya laban sa kanya, tumakas siya ng puntahan ng pulis. At sa kwarto niya ay may natagpo ang kutsilyong may dugo ng mga biktima. Para sa sistema, sapat na yon para sabihin siya ang salarin. Pero mariing ipinaglaban ni Keita na inosente siya. Dito pumasok si Hiromi Higuruma, isang public defense lawyer. Nang kausapin niya si Keita, sinabi nitong tumakas siya hindi dahil guilty siya, kundi dahil may alaga siyang pusa at bawal ang pet sa tinitirhan niya. Natakot siyang madamay ang alaga niya. Tungkol naman sa kutsilyo, napulot lang daw niya yun sa kalsada at balak sana niyang dalhin sa istasyon ng pulis. Sa unang tingin, parang mahirap paniwalaan. Pero pinili ni Higuruma na maniwala. Si Keita ay nagtatrabaho sa isang NPO shelter para sa matatanda. Wala siyang maayos na sweldo, allowance lang at isang beses na pagkain kada araw, tapos sinisingil pa siya ng renta buwan-buwan. Sa lugar nila, marami ring dating may criminal record, kaya posible na may ibang gumawa ng krimen. Nagsimula si Higuruma mag-imbestiga ng mas malalim dahil pakiramdam niya may mali sa kaso. Kahit sinabi ng assistant niyang si Shimizu na siguradong matatalo sila at sayang lang ang effort. Pinili pa rin ni Higuruma na ipaglaban ang kaso. Hindi dahil gusto niyang magpakabayani, kundi dahil hindi niya kayang manood ng mali nang walang ginagawa. Para sa kanya, oo, bulag ang batas dahil pantay ito para sa lahat. Pero minsan, pati ang mga tao ay pinipiling pumikit sa katotohanan dahil mas madali iyon. Sa unang trial, napawalang sala si Keita. May nawawalang lalaki sa kanilang lugar mula pa noong araw ng krimen, may CCTV footage na nagpapakitang nasa ibang lugar si Keita sa oras ng insidente, at wala ring ninakaw na gamit na natagpuan sa bahay niya. Nagpasalamat si Keita kay Higuruma dahil naniwala ito sa kanya. Pero alam ni Higuruma na hindi pa tapos ang laban, mag-aapela ang kabilang panig. Nagkaroon ng retrial, at dito nagbago ang lahat. Sa pagkakataong ito, hinatulang guilty si Keita at sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Dahil maliit lang ang firm ni Higuruma at kulang sila sa pondo at tauhan, wala siyang sapat na resources para magpresenta ng bagong ebidensya. Para umapila ulit, kailangan pa nilang umabot sa Supreme Court, pero bihira itong tumanggap ng ganitong kaso. Parang matagal nang nagdesisyon ng sistema kung sino ang may kasalanan. Habang binabasa ang hatol, tumingin si Keita kay Higuruma. May halong galit at lungkot ang mga mata niya, parang sinisisi siya. Parang nagtatanong kung bakit hindi siya nailigtas. Doon nayanig si Higuruma. Naisip niya, hindi siya bayani. Hindi niya kayang iligtas ang lahat. Pero hindi rin niya kayang pumikit sa harap ng mali. Kung bulag ang batas, hindi dapat bulag ang konsensya niya. Pagkatapos sabihin ng judge na may 15th araw para mag-apela, biglang tumayo si Higuruma at hinampas ang martilyo sa mesa. Sa sandaling yon, nagising ang kapangyarihan niya bilang isang sorcerer. Lumitaw ang kanyang Shikigami na si Judgman, at dito natin nalaman na isa pala siyang player sa Colon Game. Ang mismong korte ang naging simbolo ng kanyang curse technique, isang lugar kung saan literal na hinahatulan ang kalaban. At ngayon, bumabalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan hinahanap siya nina Yuji at Megumi. Isang abogado na nawalan ng tiwala sa sistema pero hindi sa hustisya, at isang sorcerer na handang gamitin ang sarili niyang bersyon ng batas sa loob ng Colon Game. Papalapit na ang pagtatagpo nila, at siguradong mas matitindi pa ang mangyayari sa mga susunod na laban. Sabi ni Narin at Remy, alam daw nila kung nasaan si Higuruma, pero malinaw na isa sa kanila ang nagsisinungaling.
Samantala, may isang lalaking nagngangalang Reggie Starr na naghihintay ng susunod niyang mabibiktima, hawak ang sandamakmak na resibo na ginagamit niya bilang sandata. Bumalik sandali ang kwento sa nakaraan ni Rin. Noong high school pa siya, may isang estudyanteng binubuli ng ilang lalaki. Pinapanood lang yun ni Rin mula sa malayo at iniisip na dapat matutong lumaban ang biktima para sa sarili niya. Kung hindi, buong taon siyang pagtitripan. Pero kahit ganoon ang iniisip niya, wala rin siyang ginawa, nanood lang siya. Hanggang sa may isa pang estudyanteng dumating at pinigilan ang mga bully. Akala ni Rin, isa na namang kawawang tanga ang magpapabugbog. Pero laking gulat niya nang makita niyang si Yuji Itadori pala yun, at literal na pinagpapalo ang mga bully. Doon unang tumatak sa isip ni Rin kung gaano kaiba si Yuji. Balik tayo sa kasalukuyan. Dinala ni Rin si Yuji sa isang lumang teatro at sinabing doon nakatira si Higuruma. Nagpasalamat si Yuji at papasok na sana, pero sinabi ni Rin na hindi pa niya mismo nakakausap si Higuruma. Ang alam lang niya, grabe raw nitong pinagbubugbog si Haba. Sinabi ni Yuji na kaya niya ang sarili niya at tuloy-tuloy siyang pumasok. May gusto pa sanang sabihin si Rin, pero hindi na niya ito nasabi. Sa kabilang banda, dinala naman ni Remy si Megumi Fushiguro sa ibang lugar, at doon lumabas ang katotohanan. Nagsinungaling si Remy, hindi si Higuruma ang pakay niya, kundi si Reggie. Nang malaman yon ni Megumi, agad siyang nainis at walang pag-aalinlangang pinatawag ang kanyang divine dog. Wala siyang oras para sa kalokohan. Habang yun ang nangyayari, natagpuan naman ni Yuji si Hiromi Higuruma sa loob ng teatro. Nakahiga ito sa isang bathtub, na nakasuot pa rin ng kumpletong damit. Ayon kay Higuruma, nakakapagbigay daw yun ng kakaibang kapanatagan sa kanya. Diretso agad si Yuji sa punto, kailangan niya ng tulong. Pero biro ni Higuruma, lawyer ako. 5,000 yen ang bayad sa konsultasyon. Nagulat si Yuji, pero agad din itong nilinaw ni Higuruma, sinusubukan lang daw niyang maramdaman kung paano maging sakim na abogado. Doon napagtanto ni Yuji na hindi si Higuruma isang veteran sorcerer, kundi isang ordinaryong tao na nabigyan lang ng jujutsu powers. Kaya baka sakaling maayos ito sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap. Samantala, napansin ni Reggie na malakas si Megumi. Inalok niya itong sumali sa grupo niya at tinanong kung gaano na ba ang alam nito tungkol sa Colon Game. Sagot ni Megumi, isa itong ritual na kapag natapos ay magbabago ang lahat ng tao sa Japan. Natawa si Reggie at tinanong kung kilala niya si Kenjaku. Alam ni Megumi na sa likod ng Colon Game, siguradong may kinalaman si Kenjaku. Ayon kay Reggie, may mas malalim na plano si Kenjaku. Isipin mo, kung may 1,000 sorcerers na kalahok at tig 100 kada colony. Pero may mga halimaw tulad ni Nakashimo at Higuruma na kayang magtanggol ng 12-12 ng kalaban, mabilis mauubos ang mga player. Sa katunayan, halos 60 na raw ang na-eliminate ng dalawang yun pa lang. Napansin din ni Megumi na sobrang tahimik ng colony, parang may mali. Dagdag pa ni Reggie, maraming modern sorcerers ang namatay agad pagpasok pa lang. Kung cursed energy lang ang habol ni Kenjaku, bakit ganito ang sistema ng entry? Hindi ba dapat gusto niyang magpatuloy ang laban? Sa teorya ni Reggie, kapag ang mga pinakamalalakas na lang ang natira, saka gagalaw si Kenjaku, at posibleng siya mismo ang magtatapos ng laro. Sa sandaling yun, ipinakita si Kenjaku na nakikipagpulong sa ilang opisyal ng gobyerno ng China. Mukhang mas malawak pa ang saklaw ng plano niya kaysa sa inaakala ng lahat. Samantala, sinabi ni Yuji kay Higuruma ang tunay niyang pakay. Gusto niyang itigil ang Colon Game. Pero sa ngayon, kailangan muna niyang magdagdag ng bagong rule, at para doon, kailangan niya ang 100 points ni Higuruma. Diretsahan siyang tinanggihan ni Higuruma. Para sa kanya, bulok ang batas sa totoong mundo. Gusto niyang makita kung paano gumagana ang batas sa loob ng Colon Game. Ano ang mangyayari sa mga lalabag sa rules? May paglilitis ba? May pagkakataon ba silang magpaliwanag? O agad ba silang hahatulan? Gusto niyang masaksihan kung paano kinukuha ang curse technique ng isang tao kapag natalo. Ayaw niyang matapos agad ang laro dahil para sa kanya, ito ang tunay na eksperimento ng hustisya. Sinubukan ni Yuji ipaliwanag na ang Colon Game ay isang ritual, at kapag natapos ito, maaapektuhan ang buong Japan, pero mukhang hindi pa kumbinsido si Higuruma. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang ito simpleng laban ng lakas, ito ay banggaan ng paniniwala, ng hustisya,
at ng pananaw sa tama at mali. Sinabi ni Yuji na kapag natapos ang ritual, maaapektuhan at posibleng mapahamak ang buong Japan. Pero kalmado lang na sumagot si Higuruma, walang ganung mangyayari. Ayon sa kanya, hindi matatapos ang Column Game dahil malinaw sa rules na tuloy-tuloy lang ito hanggat may mga player. Doon na-realize ni Yuji na hindi niya ito makukuha sa simpleng usapan. Kaya diretsahan na niyang sinabi, gamitin mo ang 100 points mo at magdagdag tayo ng bagong rule. Tumayo si Higuruma at seryosong nagtanong, nakapatay ka na ba ng taong kinaiinisan mo? Akala ko mas satisfying yon. Biglang nag-iba ang aura ng paligid. Sa likod niya, muling nagpakita ang kanyang Shikigami, si Judgment. May 100 points si Higuruma. Ibig sabihin, nakapag-eliminate na siya ng humigit kumulang 20 sorcerers. Hindi ito basta-bastang kalaban. Kailangan mag-ingat ni Yuji. Lumapit si Higuruma at walang pag-aalinlangang sinabi, Domain Expansion. Sa episode siyam, agad na naramdaman ni Yuji Itadori na magiging napakahirap ng sitwasyon kung mananatili siyang nakakulong sa loob ng domain ng kalaban. Kaya sinubukan niyang tapusin agad ang laban sa isang malakas na suntok, pero isang segundo lang ang pagitan, at huli na siya. Sa loob ng kakaibang domain na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng karahasan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng kalaban niya ang ganitong teknik. Pero hindi ito katulad ng mga domain ni Ryaman Sukuna o Satoru Gojo na siguradong papatay kapag na-activate. Sa halip, ang domain ni Higuruma ay nakabase sa mga patakaran ng batas. Para itong isang supernatural na korte kung saan may isang absolute law na dapat sundin. Bawal ang kahit anong pisikal na pag-atake. Dahil dito, hindi maaaring magkasakitan sina Yuji at Higuruma. Ipinaliwanag ni Higuruma na ang hukom sa domain na ito, ang Judgment, ay alam ang lahat ng madidilim na lihim ng sinumang papasok sa domain. May kakayahan itong pumili ng isang krimen mula sa nakaraan ng akusado at ilabas ito sa paglilitis. Sa paglilitis na ito, si Yuji ang akusado, si Higuruma ang prosecutor. May tatlong pagpipilian si Yuji para ipagtanggol ang sarili. 1. Manahimik. 2. Umamin. 3. Itanggi ang paratang kahit magsinungaling pa. Pagkatapos ng mga argumento, maglalabas ng final verdict ang hukom. Sinimulan ni Higuruma ang paglilitis, at agad na inanunsyo ang kaso laban kay Yuji. Ayon sa paratang, noong May 16, 2017, pumasok daw si Yuji Itadori sa isang pula at itim na pachinko parlor, isang lugar ng sugal para sa matatanda, habang minor pa siya. Dahil wala pa siyang 18 taong gulang, malinaw na paglabag ito sa batas. Biglang pinagpawisan si Yuji. Doon niya na-realize na hindi ito laro, totoong seryoso ang sitwasyon. Kailangan niyang magbigay ng kapani-paniwalang depensa para mapawalang sala. Balik sa paglilitis. Pinayagan si Yuji na ipresenta ang kanyang depensa, pero may isang malaking limitasyon. Isang pagkakataon lang magsasalita ang bawat panig. Sinubukan ni Yuji na tanungin kung ano ang parusa kapag napatunayang guilty. Pero hindi siya sinagot ng diretsyo ni Higuruma. Kaya nagtanong ulit si Yuji, sandali, pwede ba akong magsinungaling dito? Sumagot si Higuruma na oo naman. Kung lahat daw ay magsasabi ng totoo, wala nang silbi ang isang paglilitis. Napaisip si Yuji habang hinahaplos ang baba niya. Alam niyang totoong pumasok siya sa pachinko parlor, at umuwi pa nga siyang may panalo noon. Kaya gumawa siya ng depensa. Sinabi ni Yuji na pumasok siya sa pachinko parlor, pero hindi para magsugal. Ayon sa kanya, pumasok lang siya para gumamit ng banyo, at hindi naman krimen ang simpleng pagpasok sa isang gusali. Sa totoo lang, matalino at lohikal ang depensang yun para kay Yuji. Binuksan niya ang isang envelope at binasa ang laman nito. Isang larawan. Sa litrato, malinaw na makikita si Yuji Itadori na nakatayo sa cash exchange counter, ang lugar kung saan ipinagpapalit ng mga tao ang kanilang panalo sa pera. Kung pumasok lang siya para gumamit ng banyo, bakit siya nasa counter kung saan kinukuha ang cash winnings? Natulala si Yuji. Sa isang iglap, nabunyag ang kanyang kasinungalingan. Sa huli, naglabas ng hatol ang Judgment. Guilty. Sa isang iglap, naglaho ang supernatural courtroom at bumalik sila sa dating theater setting. Nagtaka si Yuji dahil kahit nahatulan siyang guilty, wala naman siyang naramdamang pagbabago sa katawan niya. Pero biglang ibinato ni Higuruma ang kanyang gavel papunta sa kanya. Nagawa ni Yuji na harangin ang atake,
Pero agad na lumapit si Higuruma at pinalakas ang martilyo gamit ang kanyang kapangyarihan bago ito ibinagsak kay Yuji. Sa lakas ng tama, napahandusay si Yuji sa sahig. Matapos ang suntok na yon, napansin ni Yuji na may malaking problema. Hindi lang dahil sa nag-iibang laki ng martilyo, kundi dahil hindi na niya magamit ang kanyang cursed energy. Habang hindi pa nakakabawi si Yuji, pinuri ni Higuruma ang natural na tibay ng katawan niya habang tuloy-tuloy ang pag-atake. Paulit-ulit na natutulak pa atras si Yuji sa lakas ng mga atake. Ipinaliwanag ni Higuruma na dahil nahatulan si Yuji sa domain, automatikong ipinatupad ang parusa, mawawala ang curse technique ng target. Pero dahil wala namang innate curse technique si Yuji, ang naging kapalit na parusa ay ang tuluyang pagkawala ng kakayahan niyang gumamit ng cursed energy. Gayunpaman, kahit ganito ang sitwasyon, nakakatakot para kay Higuruma na kaya pa ring makipaglaban ni Yuji halos pantay kahit wala siyang cursed energy. Napansin niya na ang pisikal na lakas at endurance ni Yuji ay lampas sa normal na tao. Habang sinusubukan ni Yuji na magtago at maghanap ng pagkakataon, agad siyang napansin ni Higuruma. Ibinagsak pa nito ang isang malaking iron structure, dahilan para matamba si Yuji. Sa desperasyon, sinipa ni Yuji ang isang bathtub papunta sa kalaban. Pero agad itong dinurog ni Higuruma gamit ang martilyo. Sa sandaling yun, pinalakas ni Higuruma ang kanyang gavel at ibinagsak ito diretso sa ulo ni Yuji. Kahit napakatibay ni Yuji, unti-unti na ring bomb ibigay ang katawan niya sa sunod-sunod na mabibigat na tama. Alam niyang hindi siya tatagal kung magpapatuloy ito. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang maibalik ang cursed energy niya. At bigla siyang nagsalita, humiling si Yuji ng pangalawang paglilitis, isang retrial. Sa isang iglap, muling nag-activate ang domain ni Higuruma at hinayla silang pareho pabalik sa supernatural courtroom para sa bagong kaso. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat ang paratang. Pinaghihinalaan si Yuji na siya ang may sala sa massacre sa Shibuya noong October 31, 2018, ang trahedyang nangyari sa Shibuya incident. At hindi tulad ng nauna, hindi na nagtangkang magtanggol si Yuji. Walang pag-aalinlangan, umamin siya sa krimen. Malinaw na hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya ng konsensya dahil sa nangyari noong gabing yun. Kahit na si Ryaman Sukuna ang tunay na gumawa ng mga krimen gamit ang katawan niya, dinadala pa rin ni Yuji ang mabigat na guilt sa puso niya. Agad na ibinigay ng judgment ang pinakamabigat na hatol. Kamatayan para kay Yuji Itadori. Sa sandaling yun, nagbago ang gavel sa kamay ni Hiromi Higuruma at naging executioner's sword, isang espesyal na sandatang ginagamit para ipatupad ang death penalty. Dahil ito na ang pinakamabigat na krimen sa record ni Yuji, wala na siyang ibang pwedeng mawala kundi ang sarili niyang buhay. At mas lalo pang naging delikado ang sitwasyon dahil ang bagong espada na hawak ni Higuruma ay mas nakamamatay pa kaysa sa anumang normal na atake. Kahit subukan pa itong harangin gamit ang bare hands, siguradong kamatayan lang ang kapalit. Alam ni Higuruma na kahit sino na tamaan ng espadang yun ay walang makakaligtas. Pero habang nakaharap siya kay Yuji, unti-unting may kakaibang pakiramdam ng awa na umusbong sa loob niya. Nagsimula niyang makita ang mga kahinaan at paghihirap na pinagdadaanan ng binata. Naniniwala siyang may karapatan siyang magdesisyon kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Samantala, alam ni Yuji na kung susugod siya nang wala siyang cursed energy, siguradong mamamatay siya. Kaya para makabili ng kaunting oras, sinipa niya pataas ang ilang hanay ng mga upuan sa theater, lumilikha ng kalituhan at blind spot na magagamit niya sa paggalaw. Para lalo pang malito si Higuruma, ibinato niya ang kanyang jacket upang ilihis ang atensyon nito habang umiikot siya sa ibang direksyon para magbigay ng isang decisive strike. Sa eksaktong sandaling yon, tumama ang malakas na suntok ni Yuji, na nagpadala kay Higuruma palayo sa kabilang bahagi ng silid. Habang nakahiga sa sahig, binanggit ni Higuruma ang Article 39 ng Penal Code, na nagsasabing hindi maaaring hatyulang guilty ang isang tao kung wala siyang malay o kontrol sa kanyang mga ginawa. Dagdag pa niya, ang katotohanang pinaglaban ni Yuji na mabawi ang kontrol sa sarili niyang katawan ay mas lalo pang nagpapatunay ng kanyang inosensya. Kaya malinaw na sinabi ni Higuruma, "Not guilty." Natulala si Yuji. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng isang random na abogado ang lahat ng pinagdadaanan niya kay Sukuna. Pero sa sandaling yun, hindi na mahalaga ang mga detalye. Sa puso ni Yuji, sinisisi pa rin niya ang sarili niya.
Para sa kanya, ang sarili niyang kahinaan ay parang kasalanan na rin. Nagtaka rin siya kung bakit biglang pinatay ni Higuruma ang kanyang curse technique sa kalagitnaan ng laban. Ipinaliwanag ng abogado na habang nakikipaglaban kay Yuji, naalala niya muli kung sino talaga siya at kung ano ang mga pinapahalagahan niya. Sa huli, naupo silang dalawa at nag-usap ng maayos. Habang isinusuot ni Yuji pabalik ang kanyang jacket, naging mas seryoso ang usapan. Tumingin si Higuruma sa kanya at nagtanong, "Naramdaman mo na ba talaga ang kagustuhang pumatay ng isang tao?" Walang pag-aatubiling sumagot si Yuji. "Oo, kung matatandaan ninyo, kakamit lang ni Megumi Fushiguro kay Reggie Star, at ipinaliwanag ni Reggie kung ano talaga ang pangunahing plano ni Kenjaku. Ang goal niya ay tipunin ang lahat ng malalakas na sorcerer sa Column Game, at pagkatapos ay parang magpapasabog siya ng isang bomb. Hindi literal na bomba, pero parang isang malaking kaganapan na magti-trigger kapag kumpleto na ang mga malalakas na sorcerer. Dahil dito, plano ni Reggie na mag-ipon ng maraming malalakas na tao. Napansin ni Megumi ang babaeng kasama nila at nagtanong, paano naman siya? Mukhang hindi naman siya malakas. Ipinaliwanag ni Reggie na isa lang siyang pain o pang-akit, siya ang nagdadala ng mga naliligaw na players, kagaya ni Megumi, papunta sa kanila. Tinanong ni Megumi kung papatayin ba nila ang babae kapag natapos na ang gamit nila sa kanya. Mabilis namang tumanggi ang babae at sinabi niyang, hindi. Night ko siya. Hindi niya ako sasaktan. At kahit si Reggie ay tila hindi rin agad pumayag sa ideyang yun. Pero biglang may dumating na lalaki mula sa likod at agad na inatake si Megumi. Sa tamang oras, ginamit ni Megumi ang kanyang Ten Shadows technique para lumubog sa mga anino at umiwas sa atake. Paglabas niya, hinayla niya ang kalaban at malakas na ibinagsak sa lupa. Pagkatapos, pinatawag niya ang kanyang Shikigami na Divine Dog, na agad namang umatake kay Reggie. Gayunpaman, mabilis na naputol ni Reggie ang Shikigami gamit ang kutsilyo niya. Pero biglang may kakaibang mata na lumitaw sa labas ng bintana, at mula rito ay sumabog ang isang malakas na explosion. Sa bubong ng gusali, nakita natin ang isang lalaki na nagngangalang Hasenouki Yori, na may 35 points. Ang kanyang curse technique ay kayang gawing bomba ang kahit anong bahagi ng katawan niya. Halos tamaan si Megumi ng pagsabog pero nakaiwas siya sa huling sandali. Sinubukan namang umatake ni Remy kay Megumi, pero madali lang siyang napigilan. Samantala, muling naghagis si Hasenouki ng 3 ngipin, at muli na namang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Buti na lang at nakaligtas sila. Sinabi ni Megumi kay Remy na malinaw na ngayon na wala talagang pakialam ang mga taong ito kung mabuhay man siya o hindi. Kung naiintindihan na niya yon, mas mabuting umalis na siya. Pero naging emosyonal si Remy. Hinawakan niya si Megumi at tinawag si Reggie, nagmamakaawang sabihin na poprotektahan siya nito dahil nangako raw siya. Sumagot si Megumi na kilala niya ang mga taong tulad niya, mga taong mas pinapahalagahan ang mga salita kaysa sa mga aksyon. Habang nangyayari ito, bumalik ang lalaking kanina lang natalo. Ang pangalan niya ay Chizuru Hari. At sa sandaling yon, lumitaw ang Kogen at inanunsyo na naidagdag na ang 10th rule sa Column Game, isang rule na pinagawa ni Yuji Itadori, maaari nang mag-transfer ng points ang mga player sa isa't isa. Agad na nagsimula ang laban ni Megumi at Chizuru. Ipinakita ni Megumi kung gaano siya kahusay gumamit ng kanyang Shikigami. Pinagsasama-sama ang kanilang abilities sa napakagandang combinations. Sa tulong ng Max Elephant, ibinagsak ni Megumi si Chizuru mula sa gusali. Tumalon din si Megumi pababa at walang tigil na inatake ang kalaban gamit ang kanyang espada. Napaka-shocking ng eksenang ito dahil sa huli, pinatay ni Megumi si Chizuru. Ibang level ang seryosong side ni Megumi dito. Habang nangyayari yon, bumaba mula sa itaas sina Reggie at Hasenouki at naglanding sa harap ni Megumi. Halos ubos na ang lakas ni Megumi at iniisip niya kung gagamitin ba niya ang kanyang domain expansion. Biglang naghagis si Hasenouki ng isa pang ngipin para magpasabog, pero may isang lalaki na biglang sumulpot sa gitna at hinarang ang atake. Sumabog ito sa kanya, pero parang wala lang. Sinabi niya, dalawa laban sa isa. Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga taong ganyan? Mga duwag. Ipinagyabang pa niya na 0 damage raw ang natanggap niya. Ang nakakatawa, kitang-kita na may dugo na tumutulo sa ulo niya. Kaya napahiya si Megumi at napalingon na lang sa kabilang direksyon dahil sa sobrang awkward ng sitwasyon.
Maging sina Reggie at Enoki ay napaisip din, malinaw na nasaktan ng lalaking yun, pero bakit napaka-confident pa rin niya? Halos 1 minuto ring nagpatuloy ang kakaibang eksena nila. Pagkatapos nito, nagpakilala ang lalaking bagong dating. Sinabi niyang 35 years old siya, at ang pangalan niya ay Fumihiko Takaba. Dumating siya roon para tulungan at mag-backup kay Megumi. Kahit na comedian si Takaba, hindi ibig sabihin na mahina siya, sa totoo lang, sobrang lakas niya. Nagtaka sina Enoki at Reggie, kaya tinanong nila siya, "Hoy, sino ka ba? At kanino ka ba kampi?" Pero imbes na sagutin ng diretso, nagsimulang magdrama si Takaba. Sabi niya, "Ano, tinanong mo ba kung nakakatawa ako o hindi?" Nalito tuloy ang mga kalaban at tinanong siya kung anong era ba siya galing. Ipinaliwanag ni Takaba na dati siyang nanunood ng mga comedian sa TV, at ginaya niya ang style at itsura ng mga yon para mas maintindihan ng mga tao ang jokes niya. Pagkatapos, bigla siyang yumuko, at may nakasulat na censored sorry, curse. Sa pagitan ng mga binti niya. Medyo weird at awkward ang moment na yon, pero ganoon talaga ang humor ni Takaba. Nag-post pa siya ng konti at pilit na nagbitiw ng mga jokes, pero walang tumawa. Sa totoo lang, habang pinapanood siya ni Megumi, naalala niya si Aoi Todo dahil sa sobrang kakaibang personalidad. Pero sa isang iglap, nagbago ang mood, biglang sinuntok ni Takaba si Enoki sa mukha. Napansin agad ni Reggie na biglang nag-spike ang cursed energy ni Takaba, at mukhang mas malakas siya kaysa sa inaakala nila. Lumapit si Takaba kay Megumi at tinanong, "So bata, ano ang plano natin ngayon?" Sumagot si Megumi, "Maghihiwalay tayo. Kung kaya mong labanan ang teknik ni Enoki at matalo siya, pwede mo siyang patayin. Pero siguraduhin mong kunin mo muna ang points niya bago yon." Pagkatapos, tinawag ni Megumi si Kogen at hinanap ang lokasyon ni Hiromi Higuruma. Dahil dito, nalaman din niya ng hindi direkta kung nasaan si Yuji Itadori, nasa Tokyo Colony. Ibig sabihin, tapos na ang kailangan gawin ni Megumi sa colony na ito. Sinabi niya kay Reggie, "Pwede na akong umalis. Tapos na ang pakay ko dito. Kung gusto mo, pwede nating ihinto ang laban." Pero syempre, walang gustong umatras. Samantala, sinimulan ni Enoki ang pag-atake kay Takaba. Pero nakakagulat, kayang-kaya ni Takaba ang mga atake niya. Mabilis siyang nakapunta sa likod ni Enoki, tinapak ito sa puwet, at pagkatapos ay sinipa ng malakas, dahilan para tuluyang matalo si Enoki. Tapos na ang laban niya. Napaisip si Megumi, mabuti na lang kakampi ko si Takaba. Nang marinig yun ni Takaba, sobrang natuwa siya. Nagsimula na ang totoong laban, Reggie versus Megumi. Tumakbo si Reggie para lumayo, kaya ipinadala ni Megumi si Nuo para habulin siya. Mahusay na sinubukan ni Nuo na i-trap si Reggie, pero somehow nakaiwas pa rin siya. Pagkatapos, pinatawag ni Megumi si Max Elephant, na naglabas ng malakas na water blast papunta kay Reggie. Dito ipinakita ang curse technique ni Reggie. Lahat ng mga resibo na nakadikit sa katawan niya ay kaya niyang gawing totoong bagay. Gumawa ng poste, at kahit piano, literal niyang pinahulog mula sa itaas. Lahat ng iyon ay galing sa mga resibo na hawak niya. Sa huli, nakarating sila sa isang lugar na parang lumang simbahan. Sinabi ni Reggie kay Megumi, "Tingnan mo, wala ka nang natitirang malakas na atake para patayin ako." Pagkatapos, ipinakita niya ang isang espesyal na resibo mula sa isang resort. "Matagal ka nang nagpapatawag at nagdidismiss ng mga shikigami. Sigurado akong pagod na pagod ka na." Sa isip ni Megumi, naalala niya na palagi niyang ginagamit ng sabay-sabay ang lahat ng shikigami niya sa mga laban. At dahil dito, malaki na talaga ang pagod na naipon sa katawan niya. Pero may isang problema, si Max Elephant. Hindi pa kasi siya nagagamit ni Megumi sa ganitong combination ng shikigami. Kaya napag-usapan nila na pareho silang walang malaking finishing move para agad matapos ang laban. Kaya sinabi ni Megumi, kung ganun, kailangan kong umatras muna. Gamit si Nuo, mabilis siyang tumakas. Hinabol naman siya ni Reggie, hanggang sa makarating sila sa isang gymnasium. Pagpasok ni Reggie, tinanong niya si Megumi, "Ano ba talaga ang plano mo?" Sumagot si Megumi, "Bakit ako? Ikaw muna. Ano ang plano mo?" Bigla na lang, 2 truck ang sumire sa pader at dumiretso kay Megumi. Buti na lang at nakaiwas siya sa huling sandali. Kasunod nito, nagsimulang mahulog ang mga paso mula sa itaas, habang si Reggie ay sabay na umatake. Sunod-sunod ang mga atake niya,
at sobrang delikado ng mga iyon. Sa gitna ng laban, may isang kutsilyo na lumipad papunta kay Megumi. Halos hindi niya ito naiwasan, at nasugatan ang kamay niya. Dahil dito, malubha ang naging pinsala kay Megumi. Sinabi ni Reggie, ang teknik ko ay parang Shikigami rin. At alam mo naman na ang mga kutsilyo ay hindi basta lumilipad mag-isa, ibig sabihin, kinokontrol ko sila. Doon na-realize ni Megumi na pwede niyang gamitin ang buong gym bilang base para sa kanyang domain. Nang marinig yun ni Reggie, nagulat siya. Sandali, kaya mong gawin yun? Ibig mong sabihin, isa kang advanced sorcerer na kayang gumamit ng domain expansion. At doon nga, sa wakas, ginamit ni Megumi ang kanyang domain expansion. Domain expansion, Chimera Shadow Garden. Biglang napalibutan ng mga anino ang buong lugar. At napasok si Reggie sa loob ng domain. Gulat na gulat si Reggie nang makita ito, dahil malinaw na ngayon na si Megumi ay isang napaka-advanced na Jujutsu sorcerer. Ngumiti si Megumi at sinabi, hindi ko naman sinabi na wala akong finishing move. Nakita natin na si Megumi Fushiguro ay nag-activate ng kanyang domain expansion na tinatawag na Chimera Shadow Garden laban kay Reggie Star. Para makaiwas sa guaranteed hit effect ng domain, agad gumamit si Reggie ng Hollow Wicker Basket, isang teknik na parang mas lumang bersyon ng simple domain na nagka-cancel ng epekto ng domain. Ibig sabihin, hindi siya direktang tatamaan ng domain effect. Pero napansin ni Reggie na hinailan ng mga frog ni Megumi ang kanyang paa, at sinimulan siyang bugbugin ni Megumi. Dito siya naguluhan kung bakit gumagana pa rin ang atake. Ang totoo, ang simple domain o Hollow Wicker Basket ay hindi nagtatarget ng teknik ng domain, kundi ang barrier nito. Kaya nawawala ang guaranteed hit effect. Pero ang domain ni Megumi ay incomplete, wala itong barrier at wala ring guaranteed hit effect. Dahil dito, nagkakaroon ng power boost ang kanyang Ten Shadows technique, umaabot sa humigit kumulang 120% na mas malakas. Nakakapag-teleport siya gamit ang Shadows at nakakatawag ng maraming Shikigami. Napagtanto agad ito ni Reggie habang patuloy siyang inaatake. Naisip niya na mas mainam pa sana kung may guaranteed hit domain si Megumi. Pero may plano rin siya. Tinawag ni Megumi ang tatlong no, pero agad itong tinabyunan ni Reggie gamit ang tatlong sasakyan. Unti-unting nilulubog ng Shadows ni Megumi ang mga ito. Napansin ni Reggie na ang Shadows ay hindi ordinaryo, naaapektuhan siya ng cursed energy para hindi siya tuluyang malubog. Napagtanto rin niya na ang anumang inilalagay ni Megumi sa kanyang Shadows ay may bigat na kailangan niyang pasanin. Dahil dito, ginamit ni Reggie ang pagkakataon, pinabagsak niya ang tatlong kotse na may bigat na humigit kumulang 2.4 tons. Unti-unting napipilitan si Megumi na umupo dahil sa bigat. Sinabi ni Reggie na patuloy niyang babagsakan si Megumi gamit ang mga receipts niya hanggang tuluyan itong madurage. Pero sinagot siya ni Megumi na kahit incomplete ang domain pa rin ito, kaya kaya niyang mag-summon mula sa taas. At doon niya ibinagsak ang maximum elephant kay Reggie, dahilan para madaganan ito. Pareho silang napipilitang magtiis sa matinding bigat. Si Megumi, kahit mas magaan, ay may tensyon din sa katawan dahil sa load. Samantala, si Reggie ay dinidiin ng elephant at ng mga kotse. Laban ng tibay kung sino ang mauunang madurage. Sa isip ni Reggie, nagsisi siya dahil kung napanatili niya ang truck receipt, maaari sana niyang madaganan si Megumi. Ngunit nasira ang ilan sa kanyang receipts dahil sa tubig na ibinuhos ni Megumi. May plano pa rin si Reggie. Naisip niyang pumasok sa shadow ni Megumi at gamitin ang huling trump card niya. Pero nagdadalawang isip siya dahil kung hindi ma-cancel ang domain, maaari siyang matrap doon ng tuluyan at hindi sigurado kung makakahinga siya. Kaya pinili niyang gamitin ang kanyang ace sa labas. Subalit hindi niya kinaya ang bigat ng elephant at tuluyang nahulog sa shadow ni Megumi, kung saan unti-unti siyang nawala ng hininga at nawala ng malay. Habang nangyayari ito, si Megumi ay naghihintay na lang ng kumpirmasyon ng pagkamatay ni Reggie para i-dismiss ang domain. Ngunit biglang may isang kotse na lumabas mula sa shadow, kasama si Reggie na nakaligtas. Ipinaliwanag ni Reggie na ang mga bagay na ginawa niya ay mawawala kapag natapos ang kanilang command. Pero dahil walang command ang tatlong kotse, maaari pa niya itong kontrolin. Kaya pinagamit niya ang isa para iangat siya palabas ng shadow. Bumalik si Reggie na buhay at sinabi kay Megumi na kahit malakas ito, mas malakas pa rin siya.
Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang ace, isang receipt ng 2 palapag na bahay. Ibabagsak sana ito, na may bigat na humigit kumulang 30 tons, na siguradong dudurog kay Megumi. Pero bago pa ito tumama, agad na nagtago si Megumi sa kanyang shadow at kinansela ang domain. Dahil dito, bumagsak ang bahay at nabasag ang floor, at parehong nahulog sila sa swimming pool sa baba. Hinawakan ni Megumi si Reggie mula sa likod, at dahil may natitirang bigat pa mula sa mga kotse, nadamay si Reggie sa pagkalubog. Kinansela naman ni Reggie ang mga kotse kaya muli silang nakalutang sa tubig. Dito muling nagsalita si Megumi sa harap ni Reggie. Sinasabi ni Megumi na kahit nabasa at nasira na ng tubig ang lahat ng receipts ni Reggie, wala na itong silbi. Sagot naman ni Reggie, so what? Ikaw rin Luigi, pare. Dahil hindi na raw makakasama ng Shikigami si Megumi, at ang tanging threat lang sa kanya ay ang Divine Dog nito. Ibig sabihin, limitado na ang magiging laban ni Megumi. Dahil dito, nauwi sa hand-to-hand combat ang dalawa. Sa gitna ng laban, biglang nag-summon si Megumi ng Divine Dog, na kinagat si Reggie sa balikat. Dahil dito, tuluyang natalo si Reggie. Sinabi pa ni Megumi na hindi siya uulit summon ng Divine Dog kung mahina ito, kaya malinaw na hindi ito basta-basta. Aminado si Reggie na ang mga sorcerer ay nabubuhay sa mga kasinungalingan. Naintindihan din niya na hindi aksidente ang pagpunta ni Megumi sa gym, lahat ay planado. Hindi rin niya inasahan na matatalo siya ng isang bagong gen na sorcerer. Sinabi ni Megumi na kahit gusto man niyang tumakas, hindi rin siya makakalayo gamit ang no. Tinanong niya si Reggie kung ano ang koneksyon nito kay Tengen. Sagot ni Reggie, wala siyang masyadong alam, pero nabanggit niya na posibleng may ibang plano si Kenjaku, at maaaring may koneksyon nito sa Tengen. Gayunpaman, maliit lang ang posibilidad nito. Bago mamatay, tinawag ni Reggie si Kogen at ipinasa ang lahat ng kanyang points kay Megumi, kabuuang 41 points. Tinanong siya ni Megumi kung bakit niya ito ginawa. Sagot ni Reggie, gusto lang niyang gumawa ng isang magandang bagay bago siya mamatay. Wala rin siyang loyalty kay Kenjaku. At naniniwala siyang mas magiging interesante ang laro kung mapupunta ang points kay Megumi. Bago siya tuluyang mawala, sinabi pa niyang tignan natin kung paano gagalaw ang tadhana kay Megumi. Pagkalipas ng sandali, tuluyang namatay si Reggie. Dahil si Megumi ang nakapatay sa kanya, nadagdagan pa siya ng 5 points. Samantala, si Takaba ay makikitang kalmado lang na umiinom ng tsaa nang biglang sumabog ang isang building gawa ni Hasenoki. Naisip ni Hasenoki kung buhay pa si Takaba, pero bigla itong lumitaw mula sa kabilang building at sinabing okay lang siya at huwag sumuko. Lalong nainis si Hasenoki dahil kahit ilang beses na niyang tinangka patayin si Takaba, wala man lang itong gallows, at gumaling pa ang mga dating sugat nito. Dumating si Kogen at inanunsyo na eliminated na si Reggie. Nang marinig ito, nagdesisyon si Hasenoki na umalis na at umuwi, sinasabing wala na siyang gana lumaban. Sumagot si Takaba ng pabiro, sabay paalala na maglinis at matulog ng maayos. Naalala niya ang sinabi ni Megumi, kaya tinanong niya si Hasenoki kung pwede bang ibigay na lang nito ang points niya bago umalis, pero tumanggi si Hasenoki. Dito, ipinakilala ang kakayahan ni Takaba na tinatawag na comedian. Ang power niya ay napapakita sa realidad ang anumang bagay na sa tingin niya ay nakakatawa. Halimbawa, kung isipin niyang funny na kalbo si Gojo, mangyayari yun. Ang problema, hindi alam ni Takaba na may ganitong kapangyarihan siya, kaya natural at unconsciously lang itong gumagana. Sa tamang paggamit, kaya pa niyang makipagsabayan kahit kay Gojo. Sa kabilang banda, makikita si Remy na tumatakbo. May paniniwala siyang ang mga lalaki ay parang wolves. Pero sa huli, bigla siyang hinarap ni Megumi kasama ang Divine Dog. Nandoon si Megumi upang tapusin si Remy, pero sa sandaling yun, may narinig siyang boses, ang kanyang kapatid na si Sumiki, na nagsasabing, huwag mong gawin. At doon nagkaroon ng sandaling pag-aalinlangan si Megumi, pinili ni Megumi Fushiguro na pabayaan na lang si Remy at umalis. Pero ilang sandali lang matapos siyang lumayo, bigla siyang nawala ng malay. Dito natin makikita si Hana Kuruso, na kilala rin bilang Angel, ang sorcerer na may kakayahang palayain si Satoru Gojo mula sa Prison Realm. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa Sendai Colony, isang lugar na mas matindi ang laban kumpara sa ibang colonies. Sa colony na ito, may 4 na malalakas na players.
Dhruv Lakdawala may 91 points at isang reincarnated warrior mula sa Civil War era. May kakayahan siyang gumamit ng dalawang Shikigami at pwede rin itong gamitin sa domain techniques. Ryu Ishigori may 77 points at kilala bilang may pinakamataas na cursed energy output sa lahat ng player sa Colon game. Takako Uro may 70 points, dating captain ng Fujiwara unit at ng Sun, Moon, and Star Squad. May kakayahan siyang manipulahin ang sky. Kurarushi isang special grade cursed spirit na may 54 points. Isa itong cockroach curse na pinakawalan ni Kenjaku, ngunit sa ngayon ay dormant o tulog. Dahil pantay-pantay ang lakas ng apat, nagkaroon ng four-way deadlock, walang malinaw na panalo o talo. Ngunit biglang dumating si Yuta Okoso sa colony at agad na pinabagsak si Dhruv. Sa ngayon, may 35 points si Yuta. Matapos ang Night Parade of 100 Demons, naabot ni Yuta ang special grade status sa loob lamang ng 3 buwan. Kung may mas malakas pa sa kanya, iyon ay sina Gojo, Satoru at Yuta. At dito nagtatapos ang episode. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel para sa more Jujutsu Kaisen updates at anime recaps. I-turn on mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest episodes. Comment down below kung anong part ang pinaka-nagustuhan mo at kung anong episode ang gusto mong i-recap next. Maraming salamat sa panunood, kita-kits sa susunod na video.